Hindi gaya ng ibang bata, si Juanito ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ibig sabihin, bata pa lamang siya ay marangyana ang pamilyang kanyang dinatnan sa mundong ito. Magaling na negosyante ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay isa namang kilalang arkitekto sa Maynila. Pero kalaunan ay pumanaw daw sa sakit sa bituka. Ganun pa man, lumaki pa rin komportable ang buhay ni Juanito. Lahat ng kanyang nanaisin ay naibibigay. Palibhasa siya ang bunsong anak, wala na siyang ibang mahihiling pa. Dahil kahit na hindi siya magbanat ng buto, ay mabubuhay na siya hanggang kanyang kamatayan. Tomorrow is your mother's death anniversary. Kung may mga lakad kayo, cancel it now. Mahalaga ang araw na yon para sa nanay ninyo. Wala naman akong lakad bukas pa, kaya makakasama naman ako bukas. How about you, Obeng? I have plans tomorrow eh. Baka susunod na lang ako. Hindi ba talaga pwedeng ipagpaliban yan just for your mother? Matagal nang nakasked to. Kaya nakakaya naman sa mga friends ko kung ika-cancel ko. Isa pa, palagi na lang akong hindi nakakasama sa mga happening, so yun. Kuya, bago niyo pa pinlano yan, maraming taon na nakafix ang death anniversary ni Mama. Hindi mo ba naisip na hindi magandang mag-set ka ng gimmick mo sa araw na kamatayan ni Mama? So you're telling me, wala akong pakialam sa death anniversary ni Mama? Yes, yun kasi yung pinapakita mo eh. Every year na lang ganyan ka. Stop! Ayoko makipagtalo sa taong mababang pang-unawa. Sus, ganyan ang dahilan mo kapag wala ka nang masabi. Sino kaya mababang pang-unawa? Simpleng logic lang, no? Uunahin mo yung matagal nang nakaset kahit may matagal nang nakafix. Ano kaya yun? I said stop! Ano bang gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang namang mangyari ay sumama ka naman. Tuwing death anniversary ni Mama, palagi ka na lang may lakad eh. Tama na yan. Sige na, Obeng. Kung may lakad ka bukas, go for it. Basta pumunta ka sa puntod ng mama mo, ha? Ngumisi na lamang ang lalaking si Obeng, pero sinama nito ng tingin ni Juanito. Noon pa man, hindi na magkasundo ang dalawa. Paborito kasi ng nanay nila si Obeng, habang si Juanito naman ang palaging napagbibigyan ng kanilang ama. Kahit na si Obeng ang pinagkakatiwalaan ng kanilang ama sa kanilang mga negosyo, hindi maintindihan ni Juanito kung bakit minsan pakiramdam niya naiinggit pa rin sa kanya ang kanyang kuya. Mapayapa namang natapos ang kanilang hapunan. Walang nagsigawan, walang nagsakitan. Nanibago si Don Fernando. Nung una kasi, dadatnan niya ang dalawa na lagi na lang nagpapang-abot. Napangiti na lang ang matandang lalaki. Napagtanto niya kasi na mas nagiging tuwid na ang pananaw ng kanyang dalawang anak. Dakong 10:00 ng gabi, pinuntahan ni Juanito ang kanyang ama sa silid nito. Nakasanayan na kasi niya na kapag hindi siya makatulog, tinitimplahan niya ang ama ng tsaa. Pagdating niya, naroon ang tatay niya sa balkonahe, nagpapahangin, nagmumuni-muni. Maraming salamat. Nag-abala ka pa. Hindi ka na naman ba makatulog? Hindi ako makatulog pa eh. Inaatake na naman siguro ako ng insomnia. Tigilan mo na kasi ang pagbabasa ng mga nakakatakot na libro. Bakit hindi ka na lang magbasa ng mga libro na may kinalaman sa pagninegosyo? Para kapag nawala ako balang araw, matutulungan mo ang kuya mo. Kayong dalawa lang naman kasi ang magmamana ng lahat ng meron ako eh. Wag po kayo magsalita ng ganyan pa. Juanito, lahat ng tao sa mundong ito ay nawawala. Namamatay balang araw. Kaya dapat, handa ka na sa ganoong pangyayari. Isa pa, gusto kong sundan mo ang yapak ko kasi alam kong matalino ka. Siguro ngayon, wala ka pang interes sa pagdinegosyo kasi hindi pa ito ang panahon. Pero kapag dumating na ang tamang oras, mas magandang meron ka ng nalalaman. Wag niyo po sanang mamasamain pa. Pero bakit ba obsessed kayo sa negosyo? Natural sa isang negosyante na maging obsessed sa negosyo. Anak, ang isang tao,
Dapat lang na obsesa kung ano man ang bagay na minamahal niyang gawin. Kasi doon sila mas uunlad. Doon nila mas mabubuo ang kanilang pagkatao. Ako bilang negosyante, mahal na mahal ko ang ginagawa ko. Kasi ito na ang buhay ko. Kapag may pumapasok na pera sa bangko ko, sumasaya ako. Kasi para yun sa kinabukasan nating lahat. Tungkol pala sa pera ang lahat kung bakit ka nagninegosyo. Natural, anak. Numero unong dahilan kung bakit ka magninegosyo ay dahil sa pera. Hindi laro ang negosyo na kailangan makahanap ka ng bagong kaibigan. Kailangan mo maging obsessed sa pera, pero dapat naroon pa rin ang puso mo bilang tao. Obsessed sa pera? Di ba sabi ni Mama noon, hindi lahat nabibili ng pera? Alam mo, magkaiba kami ng pananaw ng mama mo dyan eh. Ang mama mo kasi nanggaling sa masaya at mayamang pamilya. Ako, nanggaling ako sa malungkot at mahirap na pamilya. Kaya iba ang pinaghuhugutan naming dalawa. Buti hindi ko kayo nag-aaway. Ay hindi naman siyempre. Pareho naman kaming malawak ang pangunawa. Pero pa, anong masasabi niyo sa sinabing yun ni Mama? Pera ang nagpapaikot ng mundo. Sinusuportahan lang ito ng pagmamahal. Hindi totoong hindi nabibili ng pera ang lahat ng bagay. Ang totoo, kayang bilhin ng pera ang lahat ng bagay sa mundo. Kahit pa ang kasiyahan ng pinakamalungkot na tao. Napaisip ang binatang si Juanito sa sinabi ng kanyang ama. Kilala niya kasing matalinghagang tao talaga si Don Fernando. Bagay na kinagigiliwan niya rito. Dahil madalas marami siyang natututunan mula sa tatay niya. Nang maubos na ni Don Fernando ang kanyang iniinom na tsaa, ay pumasok na rin ito sa kanyang silid. Lumabas na rin doon ang binata. Tumungo na lamang ito sa kusina. Pabalik na siya sa kanyang silid nang mapadaan siya sa main door. Nakita niya kasi si Aling Pising na may kinakausap sa labas ng gate. At base sa pagsasalita ng matandang babae, para na itong iritable. Kaya naman hindi na nakatiis si Juanito kundi lumapit doon. Anong nangyayari dito, Aling Pising? Ito kasing matandang ito ang kulit. Sinabi nang hindi na pwede si Don Fernando. Meron daw siyang gustong sabihin eh. Tinatanong ko siya kung kilala siya ni Don Fernando. Siya rin naman ang nagsabing hindi. Manong, sino po ba kayo? At bakit niyo gusto makausap ang papa? Ako ang mensahero ng kaalaman. Narito ako para magbahagi ng isang babala. Babala? Anong babala? Iho, bantayan mo ang iyong ama. Marahil sa ngayon ay panatag ang kanyang kalooban. Ngunit darating ang araw, ang sandaling magpababago ng lahat. At ang lahat ng pagbabago ay magsisimula sa kanyang pagkawala. Nagkatinginan ng binata at ang matandang kasambahay. Sa hindi mapaliwanag na dahilan ay nakaramdam ng kaba ang lalaking si Juanito. Pakiramdam niya ay masyadong mahiwaga ang mga sinasabi ng kausap nila. Manong, hindi po magandang magsalita ng ganyan sa ibang tao kasi baka makatotoo yan. Huwag naman po tayong ganyan. Ang mga sinasabi ko ay magkakatotoo kung inyong babaliwalain. Ngunit kung ito ay inyong pagtutuunan ng pansin, lalayo ang kapahamakan. Hay nako Manong, umalis ka na. Baka magalit pa sa amin si Sir Obeng kapag nakita kayo nakikipag-usap sa iyo. Isa pa, hindi ka rin naman namin maintindihan. Sinasayang mo lang ang oras ni Sir Juanito. And magpapahinga na siya. May paparating na kapahamakan, iho. Ingatan mo ang iyong ama. Kung hindi, kukunin siya na kadiliman. Marahang umatras sa matandang lalaki. Nakatingin pa rin yun sa kanya. Napapailing na lamang si Juanito na maglakad na papalayo ang matanda. Huwag niyo na siyang intindihin, sir. Maraming nagsasabi sa palengke na may saltik daw yan sa utak eh. Nabaliw daw nung namatay ang asawa.
Sa pagkakaalam ko, Adong ang pangalan niyan. Palagi ko kasing naririnig ang pangalan niya itong mga nakaraang buwan eh. Kawawa naman pala yung pinagdaraanan niya. Kahit naman siguro sino, kapag nawala ng minamahal sa buhay mababaliw din talaga. Isinarado na lamang nila ang gate. Pumasok na lamang si Juanito sa loob. Hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin ang sinabi ng matandang lalaki. Kinabukasan, maaga siyang nagising para bisitahin ang mga manggagawa nila sa bukid. Kasama niya ang kanyang pinsan na si Agapito. Sa lahat ng kamag-anak niya, si Agapito lang ang pinagkakatiwalaan niya. Karamihan kasi sa mga kamag-anak nila ay pera lang ang habol sa kanilang ama. Oh, kumusta naman ang buhay sa Maynila? Kung makakumusta to, kala mo naman talaga sobrang tagal ko sa Maynila. Hoy, 3 araw lang ako doon, no? Ano naman? Masama bang malaman kung anong naging buhay mo nun sa loob ng 3 araw? Sakto lang naman. Nakakaboring kasi wala naman akong kakilala doon eh. Pero masaya rin naman kasi maingay. Marami kang maririnig kabilang na yung mga ungol sa kabilang kwarto. Kakaiba kasi yung paupahan ni Tito eh. Akala mo hotel. Papasok silang masaya, lalabas silang pagod. Pero masaya pa rin. 3 araw ka lang ba talaga sa Maynila? Naayos mo na ba lahat ng pinagagawa ni Tito? Oo, naayos ko na lahat. Kaya baka hindi na rin naman ako bumalik doon. Tamang-tama. Naghahanap kasi si Papa na kasama ko magtrabaho sa bukid. Kilala mo naman ako. Hindi naman ako maalam sa ganung bagay eh. Kaya sabi ko sa kanya, baka pwedeng isama ka. Wala naman daw problema. Ang iniisip ko ikaw, baka ayaw mo. Payag ako dyan, aba. Trabaho yan eh. At saka, meron akong karanasan sa bukid, no? Kaya tama lang na ako talagang pinili mo. Mabuti naman kung ganon. Ang hirap na kasing humanap ng tao mapagkakatiwalaan eh. Kaya tamang-tama na ikaw lang ang makakasama ko. Salamat naman at nagtitiwala ka sa akin. Si Kuya Obing lang naman ang walang tiwala sa akin eh. Nako, wag mo nang pansinin yun. Nakakainis nga yun eh. Uunahin pa talaga yung lakad nilang magkakaibigan mamaya kaysa sa death anniversary ni Mama. Hahabol na lang daw siya mamaya. Nakakainis, di ba? Ay, oo nga pala no. Death anniversary na pala ni Tita. Anong oras kayo pupunta ng sementeryo? Sama ako ha. Mamayang hapon pa naman. O sige, sama ako sa inyo. Hindi ko na kasi nadadalo ang puntod ni Tita eh. Baka mamaya bigla akong multuin nun. Tinapik na lamang ni Juanito ang balikat ni Agapito. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa bukid. Marami silang inasikaso nung araw na yon. May mga bagong tao kasi silang kinuha na dapat turuan. Mga bandang 2:00 ng hapon, nagpaalam na rin muna ang 2 lalaki. Kailangan na kasi nilang maganda para sa pagpunta nila sa sementeryo. Pag-uwi ng mansyon ay agad naghanda si Juanito. Maya-maya lang din naman ay nakaayos na rin ang lahat sa kanya. Ang kanyang ama na lang ang hinihintay niyang bumaba. Oh, insan, si Kuya Obing mukhang makakasaway siya sa atin ah. Napatingin silang 2 sa labas. Kita nilang kakababa lamang ng binatang si Obing dun sa sasakyan. Pagpasok nito sa mansyon, ay agad itong sinalubong ng tanong ni Juanito. Kuya, sasama ka ba ngayon? Kulit mo, no? Di ka talaga makaintindi na hahabol na lang ako eh. Tinatanong lang naman kita ulit kasi ang aga mong umuwi eh. Maaga akong umuwi kasi maghahanda na ako sa pag-alis ko. Sige, ingat. Sana si Mama na lang ang dumalaw sa'yo. Ano sabi mo? Uy, baka naman mag-away na naman kayong dalawa ah. Huwag kang makialam dito ah, di ka kabilang. Huwag kang ganyan kay Agapito. Mas madalas pa nga yan dumalaw sa puntod ni Mama kaysa sa panganay niyang anak. Tigilan niyo akong dalawa ah. Pagod ako. Ayoko makipag-usap sa mga tanga. Sige po genius, hindi na. Pasensya na. Bigla na lamang hinawakan ni Obing sa kwelyo ang binatang si Juanito. Dinikit nito ang binata ng malakas sa pader.
Natigilan lamang ang mga yon nang bumaba na si Don Fernando. Ano nangyayari dito? Itong isang to nagpapapansin. Pati na rin tong isang to. Kala mo naman kung sinong kapamilya sampid lang naman sa kanila. Oo, mga salita mo, Obeng Huwag mong inahamak si Agapito. Hindi lang yan basta pinsan ninyo. Isa na rin siya sa magpapatakbo ng bukid natin. Ha? Ano sinabi mo? Sinabi ko kay Papa na si Agapito na lang ang makakasama ko sa bukid. Ubayag naman si Papa agad. Itong si Agapito? Anong alam nito? Hindi nga ito nakatapos ng elementarya Uy, grabe ka naman Kuya Obeng. Kahit di ako nakatapos ng elementarya marunong naman akong bumasa at magsulat. Papa, akala ko ba'y papahawak mo sa kaibigan ko yung bukid natin? Nakapagtapos yun ng kursong agrikultura. Bakit itong dalawang napili mo? Dahil silang dalawa nakikitaan kong may puso sa ginagawa nila. Yung kaibigan mo, hindi ko kilala. Kung talagang gusto niya, siya mismo ang pupunta rito. At hindi ako maghihintay sa kanya. Di ako makapaniwala. Isa kang kilalang negosyante rito sa atin tapos ganito ka lang pumili ng mga hahawak sa negosyo mo. Pambihira ka talaga Naglakad na lamang paakyat si Obeng. Napapailing na lang ulit si Juanito. Paglapit ni Don Fernando, tinapik-tapik na lamang nito ang balikat ni Agapito. Ngumiti naman ng kapilit ang binata. Maya-maya lang din ay umalis na rin sila sa mansyon. Sakay ng itim na sasakyan ay bumiyahe sila patungo sa sementeryo. Kaunting lakad lang ay narating na rin nila ang puntod ng ina ni Juanito. Inilapag nila ang mga dalang bulaklak. Nakita na naman ni Juanito ang nangingilid na luha ng kanyang ama. Kahit kasi matagal nang wala ang donya, pakiramdam nilang mag-ama ay kahapon lang nawala yon. Tita, nandito na po kami. Pasensya na po at nakasabay ako sa kanila. Bakit ka naman nahingi ng pasensya? Nung nabubuhay pa si Mama lagi ka nga niyang inuutusan Uy, huwag kang maingay. Baka mamaya sabihin ni tita na nagre-reklamo ako noon kapag inuutusan. Totoo naman nagre-reklamo ka Isang beses nga nakita kitang nagdadabog Huwag ka rin maingay, tito. Baka multuin ako ni tita mamaya. Natawa na lamang sila nung mga sandaling yon. Marami silang napagkwentuhan habang nasa harap sila ng puntod. Makalipas ang halos 2 oras nilang naroroon. Hindi naman lumitaw ang lalaking si Obeng. Umuwi na lamang din sila dahil sasapit na ang kinagabihan. Habang nasa biyahe, nagulat na lamang sila nang biglang nagpreno ng malakas ang driver nila. Sabi nito, meron daw biglang dumaan na babae. Maliwanag pa naman ng bagya kaya bumaba na muna sila ng sasakyan. Paglabas nila ay nakatayo na ang babaeng nakasuot ng bestida. Maputi at mahaba ang buhok. Malaanghel ang mukha nito. Miss, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Dadaling ka namin sa ospital. Hindi nagsasalita ang babae. Tumitig lang ito ng ilang segundo kay Don Fernando. Sa halip na magsalita, bigla na lamang yung umalis. Sinubukan nilang habulin pero pumasok na lang bigla sa kagubatan. Pambira naman babae yun Siya lang ang nakita kong nabangga na tumakbo palis Baka naman hindi natin siya nabangga. Kasi kung nabangga natin yon, hindi naman makakatakbo yun ng ganong kabilis. Pero ang weirdo lang, no? Anong ginagawa ng babae sa ganitong uri ng lugar? Mukhang wala nang katao-tao rito Ipapahanap ko na lang siya sa mga kakilala kong pulis. Kailangan ko makasiguro na walang nangyari sa kanya. Kasi kung meron, baka malagot ako kung hindi ko siya napa-ospital. Sakay na uli sa sasakyan. Mang Imo, ingat na sa pagmamaneho ha! Bumalik na lamang sila sa sasakyan. Pero ng mga sandaling yon, hindi matahimik ang kalooban ni Juanito. Nagtataka kasi siya kung bakit parang bigla na lang niyang nakalimutan agad ang mukha ng dalaga. Samantalang malapitan naman niya yung nakita. Pag-uwi nila sa mansyon, agad niyang kinausap ang kanyang pinsan. Insan,
Namukhaan mo ba yung babaeng nabangga natin kanina? Namukaan? Hindi nga eh. Nakakapagtaka nga. Parang ganun kabilis na nakalimutan ko yung itsura niya. Ako nga rin eh. Parang kapag inaalala ko yung mukha niya blanco lang. Ano kaya meron sa babaeng yun? Kung tanungin kaya natin si Tito. Ako na lang ang magtatanong mamaya. Umuwi ka na muna sa inyo at magpahinga ka na. Alam kong napagod ka ngayong araw eh. Okay, sige. Maraming salamat insan ha. Bukas ha, maaga tayo sa bukid. Oo, maraming salamat din. Pagkaalis ni Agapito ay siya namang dating ng kanyang kuya. Saglit pa lang nakita na niyang nakainom ito. Para kasi itong nawawala ng balanse. Hinayaan na lang niyang makapasok si Obeng. Hindi na niya siya nakakausapin dahil ayaw na niya ng gulo. Pero siya ang inunahan nito. Alam mo ba kung bakit pinili ka ni Papa? Kuya, lasing ka na, matulog ka na. Kasi wala siyang choice eh. Binigyan ka lang niya ng trabaho para hindi ka magmukhang walang kwenta. Ganun ba? Sige, sabi mo eh. Mas lalong nainis ang lalaking si Obeng nang tila binaliwala lamang ni Juanito ang sinabi niya. Lumapit si Obeng. Amoy na ni Juanito ang alak sa katawan ng kanyang kuya. Alam mo, sagabal ka talaga kahit na kailan eh. Ha? Pinagsasabi mong sagabal? Na ano ba kita? Si Raulo ka pala eh. Umalis ka sa daraanan ko. Matutulog na ako. Napakamot na lamang si Juanito sa ulo nang mapagtanto na nasa hagdanan pala siya. Itinulak siya ni Obeng na malakas. Hinayaan na lang niya yon at hindi na rin niya pinatulan pa. Makalipas ang ilang araw, naging abala ang binatang si Juanito sa pag-aasikaso ng bukid. Marami na kasi silang aanihin na dapat ay may padala na sa mga pamilihan. Samantala, may bumabagabag naman sa kalooban ng binata. Ilang araw na kasi niyang napapansin na tila nagiging tahimik ang kanilang ama. Madalang na lang itong magsalita. Bibihira na lang din kumausap ng tao sa mansyon. Kahit na matandang si Pising ay napapansin na rin ang bagay na yon. Sir, hindi naman sa nangihimasok ako pero, Sir, nag-aalala lang po ako kay Don Fernando. May sakit po ba siya? Kasi napapansin namin lahat nitong mga nakaraan parang matamlay siya. Hindi siya masyadong nakikipaghalubilo. Kung minsan naman tulala lang. Nag-aalala lang po kami kasi baka mamaya ay may iniinda na siyang sakit pero hindi niya lang sinasabi. Kahit ako, yun din ang napapansin ko kay Papa eh. Hindi ko rin po alam kung bakit pero kakausapin ko siya ngayon. Pasensya na sir ha. Nagmukha yata akong chismosa. Wala akong problema. Alam ko nag-aalala lang po kayo kay Papa. Hindi naman kasi kayo ibang tao sa amin eh. Bata pa lang po ako. Nandito ka na sa mansyon. Ngumiti na lamang si Juanito sa matanda. Pero ang totoo, nababahala na rin siya sa kinikilos ng kanyang ama. Mga ilang sandali pa, naisipan niyang magtimpla ng tsaa sa kanyang ama. Pinuntahan niya yon sa paboritong pwestuhan nito. Pagdating niya sa balkonahe ay naroon nga ang Don. Nakatingin lang ito sa malayo habang nagtatabako. Pa, nagtimpla po ako ng tsaa para sa inyo. Sige, ilapag mo dyan. Pa, may problema po ba kayo? Napapansin ko kasing parang ang tahimik ninyo eh. Mailap din kayo sa mga tao rito sa mansyon. May nangyari po ba? Pwede nyo na maikwento sa akin kung kailangan nyo ng makikinig. Wala naman akong problema. Naisip ko lang siya. Sino pong siya? Si Orpesa. Orpesa? Sino ho yun? Kailangan ko siyang makausap ulit. Pa? Nakikipagkita ka na ba sa ibang babae? Ikaw Tumingin sa kanya ng seryoso ang ama. Nakaramdam naman kasi ng pakailang si Juanito noong mga sandaling yon. Para kasing kakaiba ang tingin sa kanya ng ama. Tila ba sinasabi nitong hindi ito nakikipagbiruan. Kailangan ko siyang makita ulit.
Kung hindi, baka mabaliw ako. Pa, sino ba kasi yung Orpesa na yan? At grabe ang epekto niya sa inyo. Kaibigan ba yan? Kakilala ba namin yan o ano pa man? Huwag ka na magtanong. Ginugulo mo ang isipan ko. Natamimi ang lalaking si Juanito. Hindi niya kasi inaasahang tataasan siya ng boses ng kanyang ama, na dati ay hinding-hindi naman niya ito ginawa sa kanya. Marami pa dapat siyang nais itanong pero dahil sa nangyaring yon, nanahimik na lamang siya at nagpaalam. Iniwan niya ang kanyang ama na litong-lito ang utak niya. Wala siyang makuhang ideya kung bakit nagkaganon si Don Fernando. Napapaisip tuloy siya kung ano ba ang nangyari sa tatay niya sa mga nakalipas na araw. Anong sabi mo? Sinigawan ka ni Tito Fernando? Oo Nagulat nga rin ako kanina. Kilala mo naman si Papa, di ba? Hindi siya yung tipo ng tao na sisigawan ka kahit nagalit siya. Kahit nga minsan nagkasagutan sila ni Kuya Obeng, hindi siya nagtaas ng boses. Insan, tingin ko talaga may nagbago sa kanya Baka naman may nangyayaring hindi maganda sa mga negosyong hawak niya. Tingin ko naman wala. Kasi kung meron, isa ako sa kukontakin ng sekretary niya kung hindi siya makontak. Kailan pa ba ito nagsimula, Insan? Napansin ko yung pagiging ganito niya 3 araw matapos tayong may mabanggang babae. Parang palagi na lang siyang balisa. Kapag nakikita ko siya sa balkonahe, laging tulala. Malalim ang iniisip. May sinabi pa nga siyang pangalan ng babae kanina Orpesa daw. Orpesa? Bakit? May kilala ka bang ganyan ng pangalan? Wala. Ang weirdo nga ng pangalan Orpesa daw Yan ang pangalan. Kailangan niya raw makita ulit kasi kung hindi raw, baka raw ikabaliw niya. Hindi kaya nabati si Tito Fernando? Anong nabati? Yung parang napagdiskitehan ng mga maligno, engkanto o mga duwende. O baka nagayuma, hipnotismo. Parang ganun. Kung ipatingin kaya natin siya sa albularyo. Totoo ba yung mga ganyan? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Anong walang mawawala? Tingin mo talaga papayag si Papa sa ganyan? Baka mamaya lalo lang siyang magbago Ay, oo nga pala no? Oobserbahan ko na lang muna siya. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Juanito. Nasa hapagkainan siya mag-isa. Wala ang kanyang ama. Ang sabi ni Aling Pising, sobrang agang umalis ng Don. Maya-maya lang, biglang dumating ang kanyang kuya. Sumabay ito sa kanya sa pagkain pero hindi siya nito kinikibo. Kuya, may napansin ka ba kay Papa? Tumigil sa pagnguya si Obeng. Nagtataka kung ano na naman ang nais pag-usapan ni Juanito. Pero alang-alang sa kakarampot na kapayapaan na meron ng umagang yon, sumagot si Obeng ng maayos. Anong napapansin? Kasi nung mga nakaraang araw, napapansin namin dito na nagbago ang ugali ni Papa. Palagi siyang balisa, tulala. Parang ang lalim lagi ng iniisip. Kagabi nga, sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa bagay na yun Gusto ko lang naman malaman kung ano bang problema niya. Pero nagulat ako. Nasigawan niya ako Ikaw? Sinigawan? Oo. The favorite son? Sinigawan? Kahit ako nga rin nagtaka. Kasi kahit sa'yo na lagi niyang nakakasamaan ng loob hindi ka naman niya din nasigawan noon, di ba? Kagabi lang talaga nagtaka ako. Wala ka bang ideya kung bakit? Kumusta ba yung mga hawak niyang negosyo? Hindi ba nagkakaproblema? Nasa maayos na kalagayan ng mga negosyo niya. Wala akong nababalitaan na may problema. Kung meron man akong unang makakaalam. May kilala ka bang Orpesa ang pangalan? Ha? Orpesa yung pangalan ng babaeng binanggit niya sa akin kagabi. Sinabi niya sa akin na kailangan niya makita si Orpesa. Kasi kung hindi raw
Baka daw ikabaliw niya. Teka. Seryoso ba tong mga pinagsasasabi mo? Kuya, mukha ba ako nagbibiro? Just answer me kung seryoso o hindi. Seryoso yung sinasabi ko. Bakit naman ako gagawa ng kwento tungkol kay Papa? Paanong nagbago yung ugali niya? Magagalitin na siya ngayon? Oo. Ang bilis ng uminit ng ulo niya. Tingin ko, dahil yun sa hindi niya makita yung babaeng sinasabi niya eh. Baka may kinababaliwan ng babae si Papa. Tingin ko, may ibang nangyayari sa kanya. Paano may ibang nangyayari? Yang sabi kasi ni Agapito, baka raw nagayuma o nahipnotismo. O baka naman naingkanto o namaligno. Katarantaduhan. Nagsasasabi niya. Di totoo yun. Ang isipin mo ay kung sinong kinababaliwan ng tatay natin. Baka mamaya bigla magbagong isip niyan at sa iba na ipamana ang lahat ng mga yaman niya. Seryoso ka ba? Kaya ba na agad nang naisip mo kahit na ganun ang nangyayari sa kanya? Mas maganda nang sigurado tayo sa mga anak niya mapupunta ang lahat. Papayag ka ba na biglang may eepal sa buhay natin tapos tayo biglang itsapwera? Pambihira ka talaga oh. Basta ako, si Papa munang iniisip ko. Kailangan natin malaman kung sino yung Orpesa na yan. Baka mamaya may masamang pakay lang yan sa tatay natin eh. Sobrang bait pa naman ni Papa. Napakadaling utuin. Nung umagang yon, magaan ang kalooban ni Juanito. Yung kasi ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Obeng nang hindi nagbabangayan. Pakiramdam niya, nagkaroon sila ng matinong pag-uusap. Sumunod na lamang siya sa bukrin para mag-asikaso. Naging abala siya noong mga oras na yon. Bandang hapon, kung kailan tapos na ang trabaho, nakita nila si Don Fernando na nakatanaw sa kanila. Nasa bungad lamang yon ng bukid. Insan, si Tito Fernando oh. Ang layo nga ng tingin niya eh. Parang hindi naman siya dito nakatingin. Lapitan mo kaya? Binitiwan sandali ni Juanito ang mga gamit na hawak niya. Nilapitan niya ang ama. Tumingin din naman ito sa kanya ng may ngiti. Sa mga sandaling ito, buong akala ni Juanito ay nagbalik na ang dating ugali ni Don Fernando. Ginanahan siya. May kung anong saya ang nabubuhay sa kanyang kalooban. Kumusta naman ang trabaho niyo rito, anak? Ayos naman po pa. Medyo marami-rami na rin pong naani at nabungkal na rin namin yung lupa sa banda doon. Mabuti naman kung ganon. Pa, mukhang ayos na ulit ang mood ninyo ah. Well, good mood na ako ulit. Mabuti naman kung ganon pa. Mamaya kasing gabi, makikipagkita sa akin si Orpesa. Masaya akong makita siya ulit. Nawala ang ngiti ni Juanito nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Buong akala niya kasi ay nakabalik na sa dating ugali si Don Fernando. Pero mas lalo lang siyang naguluhan sa kinikilos nito. At habang tumatagal, nahihiwagaan na siya sa babaeng binabanggit ng kanyang ama. Pero nung mga oras na yon, hindi na lamang siya nagsalita. Hinayaan na lamang niya si Don Fernando. Ayaw niyang sirain ang magandang mood ng matanda. Kaya naisip niyang sakyan na lamang kung anuman ang nagpapasaya rito. Pa, pwede ko rin bang makilala si Orpesa? Hindi pwede. Yun lang ang naging sagot ng matandang lalaki. Naglakad na ito paalis. Sinenyasan ng driver at saka pumasok sa loob ng sasakyan. Oh, anyari, Insan? Nakangiti na siya kanina eh. Akala ko bumalik na siya sa dati. Pero nagulat lang ako. Bigla na naman niyang binanggit yung pangalang Orpesa. Masaya siya ngayon kasi makikipagkita raw sa kanya yung babae. Alam mo, habang tumatagal, kinikilabutan na ako kay Tito eh. Parang naging ibang tao talaga siya. Tingin ko, dapat na talaga natin siyang mapatingin. Insan, iba na talaga ako tub ko eh. May alam ka bang makakatulong sa atin? Wala eh. O kita mo na. Pero pwede naman tayo maghanap sa bayan o sa ibang baryo. Baka may albularyo dun.
Napatingin silang dalawa sa isang matandang lalaki na biglang lumapit sa kanila. Hindi naman madungi sa matanda. Maayos naman ang pananamit. Nakilala rin ni Juanito ang mukha nito dahil minsan itong nasa harapan ng mansyon. Nagsisimula ng kumagat ng kamandag ng kadiliman. Kung hindi agapan, ay magdudulot ng kapamakan. Binaliwala ang mga babala, kaya maghahari na ang kasamaan. Manong, ano ba pinagsasasabi nyo? Pabayaan mo lang. Ang sabi ni Aling Pising, may problema daw yan sa pag-iisip. Kaya naman pala eh. Pero magaling siyang tumugma Ako si Mang Adong, ang nilalang nakilala ang pagkadunong. Kung nais nyo ng aking tulong, ako ay darating sa inyong silong. Manong, ayos lang naman po kami. Kung ganon aalis na ako. Paalam mga bata. Kung sakaling makita ninyo ang babaeng kakaiba, ang pangalan niya ay Orpesa. Natameme ang lalaking si Juanito sa narinig niya. Nang mawala na sa paningin nila ang matandang yon, saka lamang napagtanto ng dalawa na may alam yun sa problema nila kay Don Fernando. Hinabol nila ang matandang lalaki, pero hindi na nila yun nakita pa. Hindi nila alam kung alin sa 4 na kanto ang dinaanan nito. Paano niya nalaman yung tungkol sa Orpesa na yun? Kaya nga baliw ba talaga yun? Kailangan natin malaman kung saan nakatira ang taong yun. Baka naman pre, narinig niya lang din yung pangalan na yun. Saan naman niya maririnig wala naman siya kanina dito. Paano nga niya malalaman yun? Di ba, may diferensya nga siya sa pag-iisip. Gulong-gulo ang isipan ni Juanito noong mga oras na yon. Pakiramdam niya talaga ay may nalalaman ng inaakala niyang baliw. Sa mga sumunod na araw, bumalik na naman sa dating ugali si Don Fernando. Palagi na naman itong galit. Dumating na nga ang puntong naririnig niyang sumisigaw na ito sa mga kasambahay. Pati nga rin si Aling Pising na matagal na nilang kasambahay ay napagalitan dahil sa simpleng pagkakamali lang. Nalaman ni Juanito na hindi pala nakita ni Don Fernando ang babaeng tinutukoy nitong Orpesa. Isang gabi, tahimik na ang paligid. Tulog na ang lahat ng kasambahay sa mansyon. Sumilip si Juanito sa silid ng kanyang ama. Nakabukas ang pinto roon. Nakita niya ang matandang si Fernando na bihis na bihis. Nakangiti ang matandang lalaki. Sa puntong ito, kutob na ni Juanito na makikipagkita na ito sa misteryosong babae. Pumasok si Juanito sa kanyang silid at nang lumabas na ang kanyang ama, binalak niyang sundan yon. Nang lumabas na rin ng mansyon si Don Fernando, palihim niya itong sinundan. Sakto namang nakasalubong niya si Agapito sa daan. Oh, saan pupunta si Tio? Huwag kang maingay, susundan ko nga siya. Sige, sama ako. Dali-dali silang naglakad para sundan ng matandang lalaki. Mga ilang sandali lang, napansin nila kung saan yun patungo. Laking pagtataka nila nang makitang nagtungo si Don Fernando sa kanilang bukirin. Nagtago sila sa gilid nang tumigil ito. Patingin-tingin sa paligid na parabang merong itong hinihintay. Insan, mukhang dito yata ang meeting place nila nung Orpesa na yun Kaya nga Kaya tsagain natin maghintay. Ngayon, malalaman na rin natin kung ano ba talagang meron sa babaeng yun. Kalahating oras na nakatayo si Don Fernando. Nilalamok na rin ang dalawa sa kanilang kinalalagyan. Pero kahit na ganon, ay nagtiis sila hanggang sa tuluyan nang lumitaw ang magandang babae. Malakas ang ilaw sa bukirin kaya kitang-kita nila yon. Pre, di ba yun yung nasa gasaan natin? Naalala ko na yung mukha niya. Hindi na nagsalita si Juanito. Nakatuon lang ang kanyang atensyon sa kanyang ama. Nakita nilang lumapit ang babaeng si Orpesa sa Don. Nagyakap ang dalawa na parabang sobrang tagal nang hindi nagkita. Mabuti naman at nakarating ka rito. Kay tagal kitang hinintay. Patawarin mo ko kung naghintay ka. Pero maraming salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Baka nga insan, may bago lang talagang babae si Tito. Galing pumili batang bata. Shh, manahimik ka nga.
Sumama ka na sa akin. Saan tayo pupunta? Sa mundo na tayo lang ang nakakaalam. Pero papaano ang mga anak ko? Isasama rin natin sila sa tamang panahon. Sige, sasama na ako sa iyo. Nang makita nilang papaalis na ang mga yon, bigla na lamang lumabas si Juanito para pigilan ng dalawa. Salubong ang kilay ni Don Fernando nung lumingin yun sa kanila. Papa, bakit nasasama sa kanya? Juanito, huwag kang makialam dito. Desisyon ko ito bilang ama ninyo. Hindi mo naman kilala yan eh. Nagkakamali ka. Matagal na kaming magkakilala. Ngayon lang kami ulit pinagtagpo ng tadhana. Siya dapat ang mapapangasawa ko noon, pero hindi yun nangyari. Hoy, babae! Anong ginawa mo sa tatay ko? Bakit parang wala na to sa sarili niya? Wala akong ginawa sa kanya. Ang totoo niyan, labis niya lang akong minamahal. Manahimik ka! Hindi basta-basta magmamahal ng ibang tatay ko dahil sobrang mahal niya si mama. Ako na ang pinili niya. Wala ka na magagawa ron. Ang mama mo ay matagal nang patay. Juanito, ayusin mo ang mga sinasabi mo, ha? Hindi mo dapat binabasto sa magiging bagong nanay mo. Nanay, mas mukhang matanda pa nga ako dyan eh. Tama na! Fernando, mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Kakausapin ko lang itong anak mo. Susundan sana ni Juanito ang kanyang ama, pero humarang sa kanya si Orpesa. Hinawakan siya nito sa braso at saka tinulak ng malakas. Nagulat ang binata. Tumalsik kasi talaga siya pabalik kay Agapito. Kahit ang kanyang pinsan ay nanlalaki rin ang mga mata sa nasaksihan. Hindi niya na siya makukuha sa akin. Hindi na! Napayakap na lang si Agapito kay Juanito nang makita nilang nagbago ang anyo ng babae. Pumangit ito. Nanlilisik ang mga pulang mata. Kumulubot ang balat. Sa takot nila, wala silang nagawa. Nakaupo lang sila, nakatingin at nanginginig sa takot. Hindi na nila napigilan pa ang babae. Umalis na yon at sumunod na kay Don Fernando. Insan! Insan! Uy! Gising! Tumino ka! Kailangan natin sila sundan! Baka mamaya kung saan nila dalhin si Tiyo! Natauhan ng lalaking si Juanito na makatikim ito ng sampal kay Agapito. Kumuha sila ng itak na nasa kubo. Sinundan nila ang direksyon na dinaanan ni Orpesa. Pero hindi pa sila nakakalayo, bigla na lamang lumitaw ang babae at kinalmot si Juanito sa balikat. Napaatras agad sila. Insan! Ayos lang ako. Huwag niyo nang tangkain pang sumunod dahil mamamatay lang kayong dalawa. Hindi ko hayaan na kunin mo ang tatay ko. Wala akong pakialam kung anong klaseng nilalang ka. Kahit masakit ang balikat ay nagawang lumapit ni Juanito. Tinagaan niya ang babae pero nakailag lang yon. Sinipa siya nito kaya siya napahiga. Si Agapito naman ay umatake rin. Pero tumalsik lang din yon. Akmang tatapusin na ng babae si Juanito nang biglang may tumarak na palaso sa tagiliran ng babaeng si Orpesa. Agad-agad ditong umalis. Mula naman sa dilim, lumabas sa matandang si Adong, ang inaakala nilang wala sa kaninoan. Teka, ikaw yun ah. Dito lang kaya. Babalikan ko kaya. Hahabulin ko lang siya. Tumakbo ito ng mabilis na para bang hindi ito matanda. Naiwan naman ng dalawa sa kanilang kinauupuan nang nagtataka. Nawiwindang sila sa mga nangyayari. Nagsasabay-sabay ang mga kaganapan na nagpapagulo ng kanilang utak. Ilang minuto lang, muling nagbalik si Mang Adong. Hindi ko na sila inabutan. Ang papa, saan niya dinala? Hindi pwedeng makuha niya ang papa ko. Wala na tayong magagawa sa ngayon. Kailangan natin kumalma para makapag-isip na maayos. Kailangan natin ng paraan para mahanap kung saan nakatira ang aswang na yon. Ano? Aswang? Teka. Tama palang inala ko. Aswang pala yung babaeng yun. Siya si Orpesa. Isang sinaunang aswang. Malakas, mabangis at mapanlinlang. Matagal ko na siyang hinahanap. Sino ka ba talaga? Sumama kayo sa bahay ko. Gagamutin ko yung sugat mo at doon ako magpapakilala na maayos. Ikaw, iho, alalayan mo ang kasama mo. Tinulungan ni Agapito ang lalaking si Juanito.
Hapding-hapdi na ito nang makarating na sila sa bahay na matanda. Isa itong simpleng bahay na may malawak na bakuran. Sa labas pa lang, marami nang nakasabit na borloloy. Pagpasok nila sa bahay, agad na inihiga si Juanito. Inalalayan ito at sinimulang linisin ang sugat na natamo mula kay Orpesa. Halos maihis-hapdi ang binata dahil sa mga gamot na ibinudbud doon. Tama ba yung mga nilalagay mo? Sobrang sakit eh. Nagdududa ka ba kasi akala nyo baliw ako? Oo, nung una patula-tula ka pa kasi. Tapos matino ka naman pala. Bakit po ba kayo nagpapanggap na baliw? Kuwang-kuha nyo kasi, bagay po eh. Kinailangan kong gawin yon para sa taktikang naiisip ko. Matagal ko na kasi ginahanap si Orpesa. Hindi ko kasi siya nagawang patayin nung unang beses na nagkita kami. Pero napuruhan ko na siya noon. Mula noon, mahirap na siyang magpakita. Kaya naisip ko na magpanggap na baliw para sakaling makampante siya at lumitaw. At hindi nga ako nagkamali. Matagal na kayong pumapatay ng aswang? Oo, matagal-tagal na rin. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako taga rito eh. Ilang buwan pa lang ako namamalagi rito kasi nakatanggap ako ng balita na meron daw natitipuhan dito si Orpesa. Bakit niya kinuha yung tatay ko? Ano motibo niya? Malinaw naman ang motibo niya. Gusto niya ang tatay mo. Pero matanda na si Papa. Bakit siya? Pwede naman si Agapito. Uy, insan naman. Dinamay mo pa ako eh. Matanda na rin naman si Orpesa. Mukha lang siyang bata dahil sa kakayahan niyang makagamit ng mga ritual na may kinalaman sa pagtanda. Ang tatay mo, mukhang ginamitan niya ng itim na ritual. Maaring gayuma o hipnotismo. Manong, si Tio Fernando lang bang pakay niya rito sa baryo namin? O baka may iba pa siyang balak? Di ko sigurado. Pero sa ngayon, parang siya lang ang pakay ng babaeng yon. Ang hindi ko alam kung saan siya naglulungga. Mang Adong, tulungan mo kami maibalik si Papa oh. Siya na lang po ang meron kami ni Kuya eh. Tutulungan ko naman talaga kayo. Basta tulungan nyo rin ako sa misyon na ito. Kailangan kong mapas lang ang babaeng aswang na yon. Dahil kung hindi, baka dumami ang aswang dito sa probinsya natin. Bumuntong hininga na lamang ang matandang lalaki. Baka sa mukha nito ang labis na stress, pagod at pagkadismaya. Ramdam ni Juanito ang pagkabahala ng albularyo. Mga ilang sandali lang, nabawasan na rin ang kirot ng sugat ni Juanito. Naigagalaw na niya ang kanyang balikat, pero hindi pa rin nawawala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya para sa kanyang ama. Pero dahil wala naman na siyang magagawa sa mga sandaling yon, ikinakalma na lamang niya ang sarili niya. Madaling araw na nang magpasyang umuwi ang magpinsan. Nagpasalamat sila sa matandang si Adong. Pero hanggang sa mga sandaling yon, nawiwindang pa rin si Juanito sa matanda. Hindi niya kasi inakala na matino naman pala talaga ang taong yon. Nang makarating sila ng mansyon, nakita nilang nasa sala si Obeng. Tila hinihintay sila nito. Kaya naman lumapit na rin sila agad sa lalaki. Oh, nasaan si Papa? Kanina nagsabi siya sa akin na makikita kami dahil may pag-uusapan kami. Pero ano nangyari? Hindi ko siya mahanap dito sa mansyon. Nagkatinginan ng dalawa. Parehong hindi nila alam kung sasabihin ba nila ang tunay na nangyari o gagawa na lamang sila ng ibang dahilan. Alam naman kasi ni Juanito na hindi rin naman maniniwala sa kanya ang kapatid. Ano? Walang magsasalita sa inyo? Manghuhula ako ngayon? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko kung anong nangyari? Sabihin mo na! Dami mong pang drama eh. Kinuha si Papa ng babaeng aswang. Ha? Anong sinabi mo? O di ba? Sabi na hindi ka rin maniniwala eh. Paliwanag mo! Paliwanag mo sabi! O sige, ikukwento ko sa iyo mula umpisa ha. Kanina, nakabihis si Papa. Akala ko may lakad. Mahinala ako na makikipagtagpo siya sa babaeng lagi niyang sinasabi. Nang sundan ko siya, nakarating kami dun sa bukid. Sa bukid natin. Nakita nga naming may kinatagpo siyang babae. Maganda, sexy at maputi.
Nang lapitan ko sila, parang hindi ako kilala ni Papa. Galit siya sa akin nang tutulan ko sila. Naunang umalis si Papa. Susundan ko sana siya, kaso nga lang biglang umarang tong babae, si Orpesa. Nagbagong anyo, naging aswang. Hinarang ako tapos sabay kalmot sa akin. Itong sugat ko sa likuran. Siya may gawa niyan. Buti na lang, merong matandang albularyo na dumating. Ginamot to. Nilinis para hindi ma-impeksyon. Ang kaso, hindi na namin nakuha si Papa. Nakuha na siya ng babaeng aswang na yun. Detalyado kwento mo ah. Gusto mo talagang maniwala ako sa'yo? Ay sus, bahala ka sa buhay mo kung maniniwala ka o hindi. Basta ako, sinunod ko lang yung sinabi mo. Ayan, sinabi ko na yung totoong nangyari. Problema mo na kung hindi ka makakatulog sa kakaisip kung totoo ba to o hindi. Kuya Obeng, totoong sinasabi ni Juanito. Yung pagbabago ng ugali at kilos ni Tio Fernando, kagagawan nyo ng babaeng aswang. Ang sabi sa amin ng albularyo, pwedeng ginayuma siya o ginamitan ng hipnotismo. Kayo yata ang ginayuma at hinipnotismo ng katangahan. Nagpapaniwala kayo sa ganyan. Sige nga, paano may papaliwanag ang pagkawala ni Papa? Di papahanap ko siya sa mga pulis. Gumagawa lang siguro kayo ng kwento para bad tripin na naman ako Hindi ka bahala. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Gagawin ko rin yung makakaya ko para maibalik si Papa. Kapag nalaban kong tinatarantado mo lang ako ngayon, malalagot ka sa akin. Ngumisi na lamang si Juanito. Naglakad na rin silang dalawa ni Agapito paakyat sa kanyang silid. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Sa loob-loob niya, malaking problema ang kanyang haharapin. Lumipas ang 1 linggo hanggang sa naging 1 buwan. Hindi pa rin nila nahahanap si Don Fernando. Ginawa na nila ang mga paraan. Hinagilap na nila sa kung saan saang kagubatan pero wala pa rin silang napala. Si Obeng naman ay ibinuhos na rin ang makakaya. Lahat ng koneksyon nito ay nagamit na. Pero bigo pa rin maibalik si Don Fernando. Buisit! Saan ba kasi nagpunta yung si Papa? Nababaliw na ako kakasikaso sa mga negosyo niya. Di ko na alam kung paano ko pagsasabay-sabayin lahat 1 buwan na akong walang maayos na tulog Wala namang magagawa yung pagbawala mo Mas lalo ka lang may stress. Manahimik ka! Wala ka naman may tulong sa akin Kung marunong ka lang sanang mag-manage ng mga negosyo ni Papa, di sana hindi ako nababaliw sa kakasikaso. Bakit ba kasi pinipilit mong akuin lahat? Bakit hindi mo ipaubaya sa iba? Daming sekretary ni Papa sa bawat negosyo niya. Kaya huwag kang bida-bida kung nahihirapan ka na. Ano sinabi mo? Bida-bida? Ipaubaya mo na kasi sa kanila ang mga negosyo. Sumama ka sa akin sa paghahanap kay Papa. At ano, sasabihin mo na naman kinuha siya ng aswang. Sira ulo ka ba? Yun nga ang totoo na hindi mo kayang tanggapin. Kuya, hindi to ang tamang pagkakataon para magkagulo tayo. Kailangan natin magkaisa para maibalik sa atin si Papa. Habang lumilipas ang panahon na wala siya sa tabi natin, mas lumalaki ang tsansa na nasa panganib ang buhay niya. Hindi to simpleng kidnapping lang. Aswang ang may hawak sa kanya. Paano kung kainin siya ng aswang na yon? Ay nako, masakit ang ulo ko sa'yo. Hindi nga ako naniniwala na may aswang. Hindi to tungkol sa paniniwala mo. Tungkol to sa totoong nangyari. Aswang ang kumuha kay Papa. Itigil mo na yung ego mo. Kung wala tayong pagkakaisa, hindi na natin may babalik ang tatay natin. Natahimik si Obeng. Napaupo na lamang ito sa sofa. Napapabuntong hininga at napapasabunot sa sariling buhok. Si Juanito naman, kalmado, pero mahahalata sa mukha nito ang pagiging pagod. O sige, sabihin na natin totoo ang aswang ang kumuha sa kanya. Ngayon, paano mo malalaman kung saan dinala si Papa? Kung papayag kang makisama sa amin sa paghahanap, makakagawa ko ng paraan para matuntun ng aswang na yon. Juanito, siguraduhin mo lang na itong gagawin natin hindi isang malaking kalokohan Kasi ipagkakatiwala ko mga negosyo ni Papa sa ibang tao para lang sa bagay na ito. Tumango na lamang si Juanito. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang kanyang pakiramdam sa pagpayag ng kanyang kuya.
Pagsapit ng umaga, tinupad ni Obeng ang sinabi niya. Inasikaso agad nito ang mga negosyo para ipaubaya sa mga may kakayahang magpatakbo. Pagbalik ng mansyon, pinag-usapan naman nila ang tungkol sa planong paghahanap sa mga gubat. Kasama na nila ang matandang si Adong. Nasa sala sila ng mga sandaling yon. Habang nagsasalita si Mang Adong, salubong ang kilay ni Obeng. Sigurado kayo? Ito ang maglilid sa atin? What the... This is crazy! I mean, kilalang baliw to sa baryo natin eh. Hindi siya totoong baliw. Nagpanggap lang siyang baliw para makampante yung aswang at para lumitaw. Hindi kasi lilitaw ang aswang na yon kung alam niyang nasa tamang pag-iisip si Mang Adong. Si Mang Adong lang kasi ang may kakayahang makapatay sa aswang na yon. Siguraduhin niyo lang na may mabuting pupuntahan nito ah. May mabuting ang pupuntahan to. Kung makikisa ka at hindi ka tututol sa mga maiisip naming ideya. Tututol ako kapag tingin kong katangahan ang gagawin ninyo. Ipinagpatuloy na nila ang usapan. Tumagal sila ng halos 2 oras. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, inihanda na rin nila ang kanilang sarili. Nagdala na sila ng kanya-kanyang baril. Si Agapito na hindi pa nakakahawak ng ganong armas ay kinakabahan ng nasa palad na niya ang 45. Hindi ako marunong gumamit nito eh. Wala ka bang utak? Ilagay mo daliri mo sa gatilyo, sabay kalabitin mo sa target mo. Ganito ba? Uy! Sira ulo! Huwag mo itutok sa akin! Paano kapag ikaw ang target ko? Nababaliw ka na ba? Uy, kabado! Joke lang naman eh. Kahit na lagi mo akong hinahamak, hindi ko naman to gagamitin sa iyo. Tigilan nyo na nga yan. Hindi maganda yung ganyang biruan ah. Lalo na nasa mahalagang misyon tayo. Huh, what a big word! Misyon! Akala mo talaga kung sinong adventurous person. Kung patuloy ka lang na magsasalita ng walang kakwenta-kwenta, mabuti pang umalis ka na lang. Hindi ka nakakatulong. Nanahimik bigla si Obeng. Tila nakaramdam ito ng pagkapahiya. Sa kanilang pagpapatuloy, may nadaanan silang isang lumang bahay na yari sa bato. Hindi na muna sila lumapit doon. Naunang naglakad si Mang Adong para inspeksyonin ang bahay. Nang masigurong wala nang nakatira doon, ay sinenyasan sila na matanda. Magpahinga na muna tayo rito. Pagsapit ng alas 6, lalarga na tayo ulit. Saan ba talaga tayo? Walang tiyak na destinasyon. Mangangapa tayo sa kagubatan kung saan dinala ang ama ninyo. Nakasisiguro naman ako na hindi siya sinaktan ng aswang na yon. Gusto niya si Don Fernando. Itatrato niya yung asawa. Kung sakaling makita natin sila ngayong gabi, gawin lang natin ang napag-usapan. Pagtutulungan ng babae, isasaboy niyo ang laman ng botelya na ibinigay ko sa inyo. Tapos, bira na. Ang problema natin dito, kung makikilala pa ba tayo ni Tio Fernando eh. Isang buwan na natin siyang hindi nakakausap. At mukhang hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin siya ng gayuma o hipnotismo ng aswang na yon. Basta si Orpesa lang ang focus natin. Kapag nawala na si Orpesa, madali na nating may sasama si Papa. Hindi mo ba nagigets ang logic? Kapag nakita ni Papa na sasaktan natin yung sinasabi niyong nanggayuma sa kanya, di magagalit siya sa atin. Baka si Papa pa ang una natin makalaban. Alam ko nang mangyayari yun sa kanya. Kaya naman, dinala ko na ang bagay na ito. Ano yan, Mang Adong? Karayom? Hindi lang ito basta karayom. Kapag tumusok ito sa target, makakaramdam siya ng panandaliang sakit na makakapagpatulog sa kanya. Hindi naman po ba mapapahamak si Papa sa ganyan? Hindi. Matagal ko na ito ginagamit sa tao kapag may nakakaaway ako noon. Bakit hindi mo gamitin doon sa babaeng aswang para tapos na to? Hindi to gumagana sa aswang. Wala naman palang silbi yan eh. Mukhang nakapagpahinga naman ang lahat, di ba? Tara na at magpatuloy na tayo. Muli nilang nilakbay ang kagubatan. Nang sumapit na ang gabi, ay inilabas na nila ang malaking flashlight na kanilang daladala. Masukal ang kanilang dinaraanan. Masyado ng liblib. Nagtataasan ng mga puno kaya hindi man lang umaabot ang sinag ng buwan sa kalupaan. Ang mga huni ng hayop sa paligid ay nakakadagdag ng kaba para kay Juanito.
Tila may masama kasing pinapahiwatig ang mga yon. Makalipas lang ang 1 oras nilang paglalakad, umangal na naman si Obeng. Ang haba-haba na ng nilakad natin. Baka naman pwedeng tumigil muna tayo, di ba? Alam mo Kuya Obeng, ang laki-laki mong tao pero ang lakas mong umangal. Kinakausap ba kita? Inaantala mo lang kasi yung paglalakbay natin eh. Tama na yan. Sige na, magpahinga na muna tayo. Sige, dito lang kayo. Oh, saan kayo pupunta mga Adong? I-check ko lang tong area na ito. Babalik agad ako kapag wala ko napansin na kakaiba. Kapag 10 minuto na wala pa ako, sundan niyo ako kung saan direksyon ako dumaan, ha? Tumango na lamang si Juanito. Umupo na muna sila sa nakatumbang puno. Habang nagpapahinga, ay inilabas nila ang mga baon nilang pagkain. Kalmado ang mga sandaling yon, kaya sinamantala na nila ang pagkakataon para lamnan ang kanilang tiyan. Kuya, naalala mo ba yung sinabi sa atin ni Mama dati? Dami-dami niyong sinabi. Iisa-isahin ko ba kung alin doon? Yung kahit na anong mangyari, dapat tayong dalawa lang ang magkakampi. Sus! Drama na naman. Nakakairita ka eh. Kuya Obeng, huwag ka na magpanggap. Alam naman namin na mahal mo rin si Don Fernando. Kaya ka naririto. Pinipilit mo lang itago kasi akala mo makakabawas sa kaangasan mo kapag nalaman naming papas boy ka rin. Hinihingi ba ang opinyon mo? Tandaan mo, pwedeng magbigay kahit walang nanghihingi. Papagbigay na tawag sa ganon. Kuya, total nandito naman na tayo at wala tayong kasiguraduhan kung makakabalik pa tayo ng buhay. Gusto ko na lang malaman kung bakit parang galit ka sa mga magulang natin. Tuwing death anniversary ni Mama, hindi ka nakakapunta. Kung makakapunta ka man, saglit lang. O kaya, humabol ka lang. Kapag birthday naman ni Papa, lagi kang wala. Ano bang problema mo sa kanila? Gusto mo talaga malaman kung anong problema ko? Oo naman. Para naman naiintindihan din kita. Madalas kasing nakakainis ka sa inuugali mo eh. Kasi hindi ko alam kung saan ka humuhugot. Galit ako sa kanila kasi hindi ko maintindihan kung bakit nila ako nilagay sa isang lugar na ayaw ko. Hindi ko gusto maging negosyante. Ang gusto ko, maging doktor. Pero wala. Sila ang nasunod. At ngayon, ako ang halos mabaliw-baliw sa mga iniwan niya. Hindi ko na magagawa maging masaya dahil ako ang nape-pressure sa lahat. Habang ikaw, tamang tambay ka lang sa mansyon. Tamang lakad sa bukid. Chill-chill like a boss. Eh ako, hindi ko man lang magawang makapaglandi. Magkaroon ng kasintahan. Kasi ang dami kong dapat na gawin. Nakikita mo ba kung gaano ka-unfair ang mga magulang natin? Hindi. Kasi ikaw naman ang nagbe-benefit sa ganung ugali nila eh. Pero, alam mo ba ang totoo kung bakit ikaw ang nilagay nila sa ganung posisyon? Kasi, mas may tiwala sila sa kakayahan mo kaysa sa kakayahan ko. Mas ikaw ang magaling sa paningin nila eh. Mas ikaw ang epektibo. Mas ikaw ang marunong. Nung ma-realize ko na gano'n ang dahilan nila, nagalit din ako sa kanila. Pero kalaunan, naging masaya na lang ako kasi ikaw naman yung naroon eh. Hindi ka naman ibang tao. Anong gusto mo? Patuwa ko? Hindi. Gusto ko lang malaman mo na hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng sama ng loob dahil sa ginawa nila. Hanggang ngayon nga, nagtatampo pa rin ako eh. Pero hindi na kasi ito yung tamang oras para pairalin ko yung tampo ko. Mas lalong hindi makakabawi si Papa sa atin kung hahayaan na lang natin siyang makuha ng aswang na yun. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Obeng. Hindi na ito pumalagpa. Tila napagtanto rin nito ang mga bagay-bagay na hindi nito maintindihan noon. Pero ang madamdaming usapan na yon ay natigil ang mapansin nilang napapatagal na si Mang Adong. Naalarma na sila. Agad silang kumilos para puntahan ang direksyon na dinaanan ng matanda. Mga ilang sandali pa, inabutan nila si Mang Adong na nagtatago sa gilid ng punong bayabas. Meron itong sinisilip sa likod ng makapal na halaman. Mga Adong, akala namin nilapa ka na ng aswang eh. Shh! Patayin niyo yung mga ilaw ninyo. Baka may makaalam na nandito tayo.
Ano bang sinisilip mo dyan, Mang Adong? Marahan nilang hinawi ang halaman at doon ay nakita nila ang isang bahay na may liwanag. Maayos ang bakuran, indikasyon lamang na merong naninirahan doon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam na ng kaba ang binata. Pero naramdaman din niya ang pagkasabik na baka naroon na ang kanilang ama. May nakatira sa loob, pero hindi ko sigurado kung yan na ba yung hinahanap natin. Wala mo nang gagawa ng kahit na anong ingay ha. Magmamasid tayo. Halos kakalahating oras din silang tumambay doon. Maya-maya pa, nakita nilang may isang pamilyar na imahe ng matandang lalaki ang lumabas mula sa bahay. May daladala itong balde. Kahit na balbasarado at bigutilyo na ang matandang lalaki na iyon, ay kilalang kilala pa rin nilang magkapatid. Hindi sila maaaring magkamali. Ang nakikita nila ay ang kanilang ama. Oo, kalma lang. Wala mo nang gagawa ng kahit na anong kilos. Kailangan nating malaman kung kasama niya ba si Orpesa. Ayan na si Papa oh. Wala pa ba tayong gagawin? Narinig mo naman na sinabi ni Mang Adong, di ba? Maghintay ka dyan. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Hintayin nating lumabas ang babae. Patatamaan ko siya ng palaso. Inihanda ni Mang Adong ang kanyang pana. Pero masyado matigas ang ulo ng lalaking si Obeng. Lumabas ito sa kanilang pinagtataguan at tinawag si Don Fernando. Susunod pa sana sila Juanito pero pinigilan ito ni Mang Adong. Pabayaan mo siya. Kapag sumunod kayo, mas masisira ang plano natin. Akong bahala. Ihahanda ko ang palaso ko. Papa! Ako to, si Obeng! Obeng? Oo! Nakikilala mo naman ako, di ba? Anong ginagawa mo rito? Matagal ko na kayong kinalimutan. Masaya na ako sa bagong buhay ko at sa taong nakakasama ko. Alam mo, Papa, ayaw ko sabihin to eh. Pero aswang daw ang kasama mo, hindi siya tao. Wala akong pakialam. Masaya na ako rito. Kami ang pamilya mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Ni hindi mo nga kilala yung babaeng kasama mo ngayon eh. Binibinog lang niya ang utak mo. Wala kang alam. Matagal na kami magkakilala ni Orpesa. Ngayon na lang ulit kami nagkaroon ng pagkakataon para sa isa't isa. Siya ang dapat ang minahal ko at hindi ang mama niyo. Nasasabi mo lang yan kasi na-hypnotize mo. Gumising ka na sa katotohanan, Papa. Hindi pagmamahal yan. Kalokohan yan. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Alis! Hindi. Di ako alis dito hanggat hindi ka kasama. Ang dami mong iniwang problema sa negosyo mo. Halos mabaliw-baliw na ako. Bumalik ka na. Ikaw ang magpatakbo nun. Kasi yung mga pinag-iwanan ko, hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko ba o hindi. Wala na akong pakialam sa negosyo na yan. Bahala na kayo dyan. Ano? Walang pakialam? Lakas naman ng loob mong sabihin yan. Matapos mong sirain ang pangarap ko para lang may sumunod sa yapak mo. May kapal ka pa ng mukha na sabihin niya sa harapan ko. Para lang sa kalaman mo ha. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako masaya sa buhay ko. Dahil itong pangarap na tinutupad ko, pangarap nyo. Kayo ni Mama, hindi ko to pangarap. Sandaling natamimi ang matandang si Fernando. Tila bigla itong napapaisip. Napansin din nila Juanito na parang bumabalik na ang mga alaala sa utak nito. Pero bigla na lamang lumabas ang babaeng si Orpesa. Nakatabi ito kay Don Fernando kaya hindi ito magawang panain ni Mang Adong. Anong kaguluhan to? Sino ka? At bakit mo sinisigawan ng asawa ko? Kapal ng mukha mo. Anong asawa? Ang nanay ko lang ang asawa ng taong yan. At hindi ang kagaya mo. Fernando, sino bang taong to? Anak ko siya sa una kong asawa. Hindi ko alam kung bakit yan nandito. Ang kulit eh. Pinipilit akong sumama sa kanya. Ayaw ko na nga sa kanila. Kung sino ka man, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Masaya na kami. Hindi! Di ako alis dito hanggat hindi ko kasama tatay ko. Kung kinakailangan ng patayin kita, gagawin ko. Maiuwi ko lang siya. Biglang dinukot ni Obeng ang baril sa kanyang tagiliran. Itinutok niya yon agad sa babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Orpesa at ni Don Fernando. Maging sila Juanito rin ay kinakabahan. Hindi kasi kasama sa kanilang plano ang ginagawa ni Obeng. Sasama ka sa akin sa pag-uwi o papatayin ko tong babaeng to.
Pagsisisihan mo kung hindi mo ibababa ang baril na yan. Hindi ako magdadalawang isip, Papa. Gagawin ko talaga to. Kaya ngayon, mamili ka. Ako o ang babaeng yan. Hindi kita pipiliin kahit na kailan. Nang kakalabitin na sana ni Obeng ang gatilyo, ay biglang nagbagong anyo ni Don Fernando. Kinagulat nilang lahat yon. Kahit si Obeng ay hindi rin inakala na isa na rin palang aswang ang kanyang ama. Kaya naman, hindi na niya nakalabit ang baril. Naagaw ito ni Don Fernando at itinapon sa gilid. Sinakal agad nito si Obeng. Sinasabi ko naman sa'yo na magsisisi ka sa ginagawa mo! Nang makita nilang nasa alanganing kalagayan si Obeng, hindi na nagsayang pa ng oras sa matandang si Adong. Agad nitong pinukulan ng palaso si Orpesa. Tinamaan ito sa kaliwang dibdib. Dahil dito ay nakpukaw ang atensyon ni Don Fernando. Binitiwan nito si Obeng. Natuon ang atensyon ng Don sa babaeng aswang na si Orpesa. Anong ginawa mo? Sabog ka ba? Baril ang hawak ko kanina, hindi pana. Hindi akong gumawa niyan, no? Sinuyod ni Don Fernando ang paligid at sa hindi malamang dahilan ay nalaman nito kung saan nagtatago sila Juanito. Akmang lalapit na sana si Don Fernando pero biglang lumabas si Mang Adong at pinatamaan ng palaso si Don Fernando sa braso. Dahil dito, napilitan ang Don na umalis. Dinala nito ang babae. Hahabulin pa sana ni Mang Adong yon pero bigla na lamang itong sinuntok ni Obeng. Oh, anong ginawa mo? Si Raulo ko ba? Hindi ba nakita ang ginawa niya? Pinatamaan niya ng palaso ang ama natin. Papatayin niya si Papa. Hindi yun ang gusto niyang gawin. Iniligay ni Mang Adong ang karayom sa dulo ng palaso para mapatulog si Papa. Ngayon, pinigilan mo siya. Hindi na namin sila maabutan. Kuya Obeng naman eh. Gamit naman ang konting utak dyan oh. Hindi yung puro emosyon. Doon kayo sa kabilang banda. Habulin ko sila rito. Salubungin niyo ron. Mahirapan sila makalis dahil makakatulog na sa daan si Don Fernando. Tila walang pakialam si Mang Adong sa suntok na ginawa ng binatang si Obeng. Ang mahalaga lamang dito ay maabutan ng aswang na si Orpesa at mabawi si Don Fernando. Sa mga sandaling ito ay natahimik si Obeng at sa unang pagkakataon tila nakaramdam ito ng hiya. Tumakbo na sila para salubungin ng dalawa pero si Mang Adong lang ang kanilang nasa lubong. Hindi na nila nakita pa si Don Fernando at si Orpesa. Dismayado sila sa nangyari. Hindi na naiwasan ni Juanito na magalit sa kanyang kapatid. Kung di ka kasi sana gumawa ng eksena eh, mahahabol pa natin sila Papa. Kasalanan ko ba na hindi ko alam kung anong motibo niya kay Papa? Malay ko ba kung papatay na niya kasi aswang na? Hindi ka kasi nakikinig sa mga napag-usapan eh. Ang sinabi sa usapan, papatulugin lang. Hindi ka nag-iisip eh. Wala ka nang ginagawang tama, sinira mo pa yung mga plano. Tama na yan. Wala na magagawa yan kahit na mag-away pa kayo. Nakaalis na sila. Nakasayang lang yung effort natin na mahanap tong bahay nila. Ngayon, mangangapaan na naman tayo kung saan natin sila makikita. Sa kahit saang mang pangyayari, kung mas nauuna ang puso kaysa sa utak, palaging palpak. Sa susunod, pag-aaralan mo kung paano paganahin ang utak kaysa sa puso, ha? Kung sana sinabi mo Huwag ka nang magdahilan. Alam natin pareho kung sino ang may kasalanan kung bakit pumalpak to. Matuto kang tumanggap ng pagkakamali mo. Hindi yung nagtuturo ka ng kasalanan sa iba. O ngayon, anong gagawin natin? Sigurado mas magtatago na sila. Mas mawawalan na tayo ng tsansa na maibalik si Papa. Una, kasalanan ko na. Ano, masaya na kayo? Kasalanan ko na lahat. Ano, sapakin niyo ako, bugbugin niyo ako. Ano, dali! Bakit ka namin susuntukin? Hindi naman kami kagaya ng pag-iisip mo. Mas pipiliin naming umisip ng magandang paraan kaysa lamugin niyang pagbumuka mo. Isang mahabang katahimikan ang namayani nang umihip ng malakas ang hangin. Mga ilang segundo lang ay nakalma na rin ang mga kalooban nila. Tila natauhan na rin ang lalaking si Obeng. Pasensya na. Nagpadala ako sa emosyon ko. Ang gusto ko lang din naman kasi maiuwi na si Papa eh. Huminga ng malalim si Juanito. Nilapitan niya ang kanyang kuya at tinapik sa balikat. Tapos na yun kuya, nangyari na eh. Ang tanong ko ngayon sa'yo, handa ka na bang bumawi sa pagkakamali mo?
Para kay Papa, babawi ako. Di ako papayag na makuha siya ng lintik na babaeng aswang na yun. Obeng, matalino kang tao. Naniniwala ko na pagdating sa pag-iisip ng kritikal na sitwasyon, kayang-kaya mong gawa ng paraan. Kaya gusto ko nang babawi ka. Gamitin mo ang talino na meron ka. Kailangan ka namin. Oh, eto na. Ayos na tayo. Sa tingin ko magtatagumpay na tayo. Nung mga sandaling yon, tinanggap na lang nila na hindi pa yun ang oras para maibalik si Don Fernando. Nagpalipas na lang muna sila ng oras sa kagubatan. Habang natutulog si Mang Adong at Agapito, nilapitan ni Obeng si Juanito habang nagbabantay ito. Sige na, magpahinga ka na. Ako na magbabantay. Hindi rin naman ako makatulog Iniisip ko baka kapag pumikit ako, may umatake sa atin. E di, dalawa na lang tayo magbantay. Mas maigi pa nga. Naalala mo ba yung sinabi ni Mama nung mga bata pa tayo? Alin dun, ang dami nun Kahit na anong mangyari, tayo magkakampi. Sinasabi mo bang makikipagkasundo ka na sa akin? Well, I just realized na matanda na ako para magmaktol pa dahil sa nakaraan. Na-realize ko na nasasayang ang araw na dapat sana masaya lang. Pero napupunta lang sa galit ko. At ikaw, wala ka naman talagang kasalanan sa akin Kaya, sorry kung palagi kitang napag-iinitan sa mansyon. Wala naman yung kuya. Alam mo kahit na kailan, hindi naman kita tiningnan bilang ibang tao Oo, madalas nababatrip na rin ako sa'yo at gusto na kitang patulan. Pero palagi ko lang naiisip na magkapatid tayo at ikaw ang kuya ko. Pasensya na kung sa mga ganitong sitwasyon ko pa nalaman ang halaga ng pagkakapatid natin. Pinagsisisihan ko yung mga araw na hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. May pagkukulang din naman ako, kuya. Hinusgahan kita, kahit hindi ko naman alam ang pinaghuhugutan mo. Kalimutan na lang siguro natin yung mga nangyari sa nakaraan. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay bilang mag-utol. O paano? Kagaya ng mga bata pa tayo. Brothers forever. Brothers forever. Nagkamayan pa ang dalawa at sandaling nagyakap. Gumaan na ang pakiramdam nila dahil sa wakas, naging maayos na rin ang relasyon nila bilang magkapatid. Bagay na hindi inakala ni Juanito na darating pa ang mga sandaling yon. Kinabukasan, Mang Adong, Agapito, gising na. Umaga na Natulog ba kayong dalawa? Bakit parang gising na gising kayo? Kami nagbantay sa inyo Ay nako, bakit naman hindi nyo kami ginising para makapagpalitan sana? Ayos na yun, wala naman ng problema. Agad na rin silang nagpatuloy sa paglalakbay, pero ilang minuto lang ay nakaramdam na rin sila ng pagkagutom. Ubus na ang mga pagkain na kanilang dala. Kaya nang may madaanan silang ilog, nagbaka sakali silang may mahuling isda roon. Sa kabutihang palad, nakakuha sila ng isang tilapia na sobrang liit. Napakamot na lamang sila sa ulo. Maghanap na lang muna kami ng pwedeng manguya dito sa gubat. Samahan mo ako, Agapito. Sigurado ba kayong kaya nyo na? Uy, nag-aalala ka na pala ngayon? Panahimik ka, baka mabigwasan kita. Sige na, umalis na kayo. Nagugutom na kami. Natawa na lamang si Agapito at si Juanito. Naglakad na rin sila pabalik sa kagubatan. Sa kakahanap nila ng makakain, hindi na nila namalaya na palayo na pala sila ng palayo. Desperado na kasi silang makahanap ng pagkain dahil wala pa silang maayos na kain mula nung gabi. Nang may marating silang batis, tumigil sila sa tapat ng tubig. Sumilip sila roon. Pero maya-maya lang, meron na silang naamoy na mabango. Hindi nila alam kung saan nagmumula ang amoy na yon. Para silang inakit. Pero mga ilang segundo lang, napagtanto nilang parang unti-unti na silang nahihilo. Hanggang sa tuluyan na nga silang nawalan ng malay. Nung gabing yon, nagising na lamang ang dalawa nang maramdaman nilang ang lamig ng hangin.
Pagtingin nila sa paligid, nasa isang bakuran sila na hindi naman pamilyar sa kanila. Tatayo sana si Juanito pero naramdaman nilang nakagapos pala sila sa puno ng nyog. Agapito! Agapito! Insan! Gising! Uy! Uy, nasaan na ba tayo? Di ko alam. Nakagapos na tayo. Nadukot tayo. Ay, pambira naman oh. Ang daming dudukutin, yung gutom pa. Napalingon ng dalawa sa dumating. Kilalang kilala nila ang mukha ng babae. Nagsarado ang kamao ni Juanito. Kung makakatakas lamang siya, ay baka sinuntok na niya ang babaeng aswang na yon. Sa kasamaang palad, dito pa rin kayo bumagsak. Anong akala nyo? Mananalo kayo? Hindi kayo magtatagumpay na makuha sa akin ang pinakamamahal kong si Fernando. Nasaan si Papa? Ibalik mo siya sa amin! Nasa loob siya ng bahay. Tulog pa rin hanggang ngayon dahil sa ginawa nyo. Pero ayos lang. Paggising niya, alam kong ako pa rin naman ang uuwian niya. Kaya ikaw, Juanito, huwag ka nang umasa na makakabalik pa ang papa mo. Hindi na kayo magkakasama kahit na kailan. Dahil ngayong gabi, mamamatay ka na rin at sa kami mismo ng iyong ama. Anong pinagsasabi mong bruha ka? Hindi mo ba naintindihan? Ang sabi ko, kapag nagising ang papa mo, siya mismo ang papaslang sa'yo. At pati dyan sa kasama mong pangit. Uy, grabe ka makapangit. Parang hindi ka pangit ah. Ilabas mo kaya yung totoo mong anyo. Matanda ka na, sabi ni Mang Adong eh. Manahimik ka. Mukha kang paa. Hindi ka magtatagumpay, Orpesa. Babalik sa amin si Papa. Babalik siya. Kung makakatakas ka dyan, ang kaso, wala ka naman magawa eh. Nakagapos ka. Sino ka ba talaga? At bakit ganun na lang ang kagustuhan mo maangkin si Papa? Sino ako? Ako lang naman ang inagawa ng mama mo. Ako ang tinraidor ni Celeste. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka nga yata kilala ng nanay ko eh. Kaibigan ko ang papa mo noon. Kaming dalawa ang unang naging malapit sa isa't isa. Pero mula nang dumating si Celeste, nawala na ako sa eksena. Inakit niya si Fernando. Inagaw niya ang atensyon ni Fernando hanggang sa dumating na ang araw na iba na ang sinasamahan niya. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Umalis siya sa lugar namin. Sumama siya dun sa babaeng yon. At ngayong meron na akong pagkakataon para makasama siya habang buhay, hindi ko na siya sasayangin ngayon. Hindi naman totoong pagmamahal ang nararamdaman ni Papa para sa'yo eh. Kasi nasa ilalim lang naman siya ng gayuma mo. Wala akong pakialam. Alam kong darating ang panahon na habang makasama kaming dalawa, unti-unting matututunan ng papa mo na mahalin din ako. Para sabihin ko sa'yo, hindi pinag-aaralan ng pagmamahal, no? Usayang nararamdaman. Kaya ikaw aswang kang pangit ka. Wala ka ng pag-asang may magmahal sa'yo ng totoo. Kasi, dinadaan mo lang sa... Manahimik ka nga mukhang huinyango ka. Hindi ka anak ni Fernando kaya huwag kang makisali, no? Oy, pamangkin ako! Walang pamangkin na pangit si Fernando, kaya wala kang maluloko rito. Ikaw, Juanito, tanggapin mo na lang na wala na talaga ang pamilya ninyo. Kami na ng papa mo ang magkasama. Pero kung gusto mo, sumama ka na rin sa amin para maging masaya tayong pamilya. Masayang ano? Pamilya? Pwe! Kailanman, hindi ko pinangarap na magkaroon ng stepmother na aswang, no? Kahit na maganda itsura mo, amoy na amoy ko ang pagiging gurang mo. Amoy inaagnas ka na. Hindi na nakapagsalita pa si Orpesa. Lumapit ito kay Juanito at saka hinawakan ng maigpit ang mukha nito. Nanlilisik ang mga mata ng babae. Amoy na amoy ni Juanito ang baho ng hininga nito na parang kasing amoy ng imbornal. Kung ayaw mo, wala akong magagawa kundi ang ipapatay ka na lang kay Fernando. Pero para mas masarap, uunahin natin tong kasama mong ipinaglihi sa pangit na... Ha? Napalingon ng babae si Orpesa sa pintuan nang maramdaman itong nagising na ang matandang lalaking si Don Fernando. Agad na sumilay ang malapad nitong ngiti. Padabog nitong binitiwan ang mukha ni Juanito at nagmamadaling tumungo sa harapan ng bahay. Lumabas sa pintuang yon si Don Fernando na nakahawak pa sa ulo. Ano nangyari sa akin? Bakit masakit ang ulo ko?
Nagkaroon lang tayo ng kaunting problema dahil may mga masasamang loob na nagtangka sa buhay natin. Nakikita mo ba yung dalawang yan? Kabilang sila sa sumubok na paslangin tayo, mahal ko. Kailangan natin silang iligpit dahil mapanganib sila sa pamumuhay natin. Huwag kang makinig sa kanya, Papa. Labanan mo ang hipnotismo niya. Alam kong kahit na naging aswang ka, ikaw pa rin ang ama namin ni Kuya Obeng. Pa, nagkaayos na kaming dalawa. Ayos na kami ulit at magkapatid na ulit ang turingan namin. Ikaw na lang ang kulang, Pa. Bumalik ka na. Pinahimik ka! Huwag mong nilalason ng utak ng mahal kong asawa. Mahal ko, sige na. Gawin mo na ang nararapat. Unahin mo yung katabi niya. Kung sino yung pangit, siya ang dapat unang inililigpit. Fernando, wag! Ikaw nagsabi sa akin dati na kahit pango ang ilong ko, gwapo pa rin ako. Mahal ko, huwag ka makikinig sa kanya. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ako lang ang dapat mong pakinggan. Naglakad si Don Fernando palapit sa dalawang binata. Tumingin ito na masama sa kanila. Habang si Orpesa naman ay parang demonyo na bulong ng bulong sa matandang lalaki. Sa mga sandaling yon, parehong kinakabahan sila Juanito at Agapito. Nakikita kasi nilang tila hindi pa rin nakakabalik sa katinuan si Don Fernando. Anong karapatan niyong kalabanin ng pinakamamahal kong asawa? Sa sinabing yun ng Don, tila naglaho na ang natitirang pag-asa ni Juanito. Pakiramdam niya, wala nang tsansa na matauhan ng kanyang ama. Napapailing na lamang siya habang nangingilid ang mga luha. Ganyan nga, mahal ko. Paslangin mo sila. Unahin mo itong pangit. Kinuha ni Don Fernando ang itak na nakasabit sa dingding ng bahay. Nang itutok nito ang dulo ng patalim sa bandang liig ni Agapito, mangiyak-ngiyak na ang binata. Parang maiihi na ito sa takot. Tito, wag! Wag po! Wag mong gawin yan! Hindi ka napatay ng tao eh! Wag! Alam kong mabuting tao ka pa rin kahit aswang ka na. Kaya wag mong gawin yan! Nakikiusap ako sa... Manahimik kang pangit ka! Sige na, mahal. Ituloy mo na. Wala kayong alam sa pinagdaraanan namin para lang makamit namin ang tahimik na buhay. Tapos ngayon, darating kayo para guluhin niyo ang pamumuhay namin? Hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo. Ngayon, magdasal na kayong dalawa sa mga sinasanto ninyo. Lalong-lalo ka ng pangit ka dahil ikaw ang uunahin ko. Marahang inaangat ni Don Fernando ang itak. Lumapad na naman ang ngiti ni Orpesa ng mga sandaling yon. Napapikit na lamang ang dalawa pero nang ihato na ni Don Fernando ang itak, hindi yung pinatama kay Agapito. Sa halip, humarap si Don Fernando at kay Orpesa yun hinataw. Tinamaan ng babaeng aswang sa liig. Sumirit agad ang dugo nito. Sinipa yun ni Don Fernando palayo. Walang sinayang na pagkakataon ng matandang lalaki. Gamit ang itak, ay pinutol niya ang pagkakatali kay Juanito at Agapito. Nag-anyong aswang si Don Fernando. Dahil sa kakaiba nitong lakas, nagawa nitong ipasa ng dalawang binata at saka dali-dali silang tumakbo. Hindi inaasahan ni Juanito na ganoon ang mangyayari. Akala kasi nila ay yun na ang huling sandali ng kanilang buhay. Pero naiyak na lamang sa sobrang tuwa ang binata. Nang makalayo-layo at makahanap na mapagtataguan, ibinaba na rin sila ni Don Fernando. Hindi pa patay yung si Orpesa. Kakaibang aswang siya. Kaya kinakailangan lang natin makalis. Hindi ko rin naman kasi siya kayang palagan. Masakit pa rin ang braso ko na tinamaan ng palaso. Hindi na napigilan ni Juanito ang kanyang sarili. Niyakap na niya ang kanyang ama. Para itong bata na humahagulgol ng iyak. Akala ko tatagay mo talaga kami, Pe. Natakot talaga ako. Akala ko hindi na babalik yung Don Fernando na kinagisnan ko. Pasensya ka na kung natakot kayo. Pero kinailangan ko magpanggap para magawa ko yon. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako natauhan. Salamat sa palaso na may pampatulog. Nagising na rin ako sa katotohanan. Tito, sinabihan mo kaya akong pangit kanina? Hindi naman totoo yung sinabi ko. Huwag mong seryosohin. Ang mahalaga naman ngayon, nakatakas na tayo. Pa, sino ba talaga si Orpesa? Bakit parang kilalang kilala ka niya? Si Orpesa ay kaklase ko nung nasa kolehiyo pa lang ako. Tahimik at mahinhin na babae siya noon. Mabait naman si Orpesa.
Hindi siya madaling kaibiganin pero lahat ng nagiging kaibigan niya, ginagamit lang siya. Nakilala ko si Orpesa kasi tinulungan ko siya nang minsang may umapi sa kanya. Mula noon, naging magkaibigan kami. Hindi ko naman inakala na iba pala ang kahulugan nun sa kanya. Kahit na magkaibigan kami ni Orpesa, wala naman akong ideya kung sino at ano siya. Hanggang sa isang araw, kumakalat na sa school na may lahing aswang si Orpesa. Nung panahon na yon, ang pagkakaalam ko chismis lang yon. Pero nang kumalat ang chismis na yon, bigla na lang siyang hindi pumasok. Nang mawala siya sa school, saka ko nakilala si Celeste, ang mama mo. Kilala kasi ang mama mo noon sa school namin kahit na kalilipat lang niya. Maganda talaga namang sexy si Celeste. Nagkamabutihan kaming dalawa at kalaunan maging magkasintahan kami. Nang makita ko ulit si Orpesa, hindi niya natanggap ang sinabi ko sa kanya. Nagmakaawa siya sa akin na hiwalayan ko si Celeste. Pero hindi ako pumayag. Nalaman ko naman mula sa mama mo na pinagbantaan pala siya ni Orpesa, na kung hindi kami maghihiwalay, darating ang karma sa aming dalawa. Pero hindi kami naniwala sa sinabi niya kasi akala namin wala lang yon. Hindi ko rin naman akala na darating ang puntong ito na kung saan magagawa niya yung banta niya noon. Walang kasalanan ng mama mo. Kasalanan kong lahat dahil hindi ko nilinaw kay Orpesa noon pa man na wala akong nararamdaman sa kanya. Naawa lang ako sa kanya noon kasi wala siyang tunay na kaibigan. Tito, gano'n na ba talaga ang itsura niya nung dalaga pa siya? Oo, ganoon. Pero noon, hindi lumilitaw ang ganda niya dahil palagi nakatakip ang buhok niya sa kalahati ng mukha niya. Ngayon, kitang-kita na. Hindi ko alam kung bakit hindi siya tumanda. Pero palagay ko, dahil yun sa mga ginagawa niyang ritual. Nasaksihan ko yun nung hindi pa gaanong tumatalab ng buo ang gayuman niya sa akin. Grabe. Iba pala talaga yung nagagawa ng pagiging baliw sa pag-ibig, no? Hindi na pag-ibig yon. Ang tawag na doon ay kasakiman. Wala na siyang pakialam sa iba. Pero nung panahon nyo, napatunayan ba na aswang siya? O ngayon lang talaga siya naging aswang? Walang nakapagpatunay na aswang siya. Ngayon ko lang din nalaman na totoo pala talagang may lahi silang aswang. At ang sinabi niya sa akin ay siya ang huling nagmana ng pagiging aswang ng pamilya niya. Yepa, bakit naging aswang ka rin? Anong nangyari? Ang pagkakaalam ko lang, meron siyang pinalunok sa akin na itim na bato na hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin na parang nakabara sa lalamunan ko. Ang sabi niya sa akin, ang itim na batong yon ang mas magiging dahilan para maging bagay kami sa isa't isa. Nung una, hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang din nalaman na yun din pala ang dahilan kung bakit ako naging kagaya niya. Anong balak nyo ngayon? May pag-asa pa bang mawala yan sa katawan nyo, pa? Honestly, hindi ko rin alam. Pinapaubaya ko na lang sa Panginoon ang lahat. Naniniwala ko na hindi niya ako pababayaan. Bumuntong hininga na lamang si Don Fernando. Ramdam ni Juanito ang pangamba sa kanyang ama. Pero ngayong kasama na niya ito, kahit papaano ay nagiging panatag na ang kanyang kalooban dahil kasama na niya ang kanyang ama. Nanatili lamang sila sa kanilang kinalalagyan. Plano nilang magpaumaga na roon nang sa ganon ay mas madali silang makaalis. Pero mag-iisang oras pa lamang silang nakatago roon ay nakarinig na sila ng malakas na angil. Iandaan niyo mga sarili ninyo. Siya na yon. Napalunok ng laway ang binatang si Juanito. Agad na dumaloy ang kaba sa kanyang kalooban. Iniisip niya na kung ang ama niya ay mahihirapang kalabanin si Orpesa, papaano na lang kaya sila ng mga normal na tao lamang? Tinakpan na nila ang kanilang bibig. Kahit ang kanilang paghinga ay hininaan na rin nila, wag lang silang makalikha ng kahit na anong ingay. Ilang sandali pa, naramdaman na lamang nila ang isang nilalang na naglalakad. Tahimik lamang sila at nakikiramdam. Pero nang lumagpas yun sa kanila, saka na lumuwag ang kanilang paghinga. Kailangan na nating umalis dito. Pero nang lumabas sila, hindi nila inaasahan na inaabangan lang pala sila ni Orpesa sa malawak na kapatagan. Nakatayo ang babae roon na parang
walang pakialam sa tumatagos na dugo. Tila wala itong epekto. Galit na galit lang itong nakatingin na para bang kulang na lang ay mag-apoy na ito sa sobrang puot. Anong ginawa mo, Fernando? Bakit ka nagtaksil sa akin? Akala ko ba tayo hanggang sa uli? Akala ko ba ikaw at ako lang? Pero bakit mo ginawa to sa akin? Walang sayo, Orpesa. Noon pa man, kahit katiting, wala akong nararamdamang pagmamahal sayo. Kung meron man, bilang isang kaibigan na lang yon. Kaya kung inakala mong mamahalin kita na gaya ng binibigay mong pagmamahal, nagkakamali ka. Hindi mangyayari yon. Pero ang sabi mo sa akin, ako lang ang mamahalin mo. Na kahit na anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Hindi ko maalala na sinabi ko yan. Yan ay dahil ginayuma mo lang naman ako eh. Iisa lang ang nasa puso ko. At kahit na matagal na siyang wala sa tabi ko, hindi magbabagong pagmamahal ko sa kanya. Si Celeste lang ang mamahalin ko kahit na kailan. Puro ka na lang, Celeste. Bakit hindi mo magawang pansinin ang pagmamahal ko sa'yo? Noong pamahal-mahal na kita, Fernando. Masaya akong pumapasok dahil sa'yo. Ganado ako sa buhay dahil sa'yo. Binigyan mo ng bagong liwanag ang buhay ko. Pero nawala lang ako. Biglang may bago ka na. Ginamit mo lang ba ako bilang pampalipas mo sa oras? Hindi kita ginamit at wala akong dahilan para gawin yon. At kung meron man, hindi ko rin gagawin dahil hindi ako ganong klase ng tao. Sinamahan kita noon dahil kailangan mo ng kaibigan. Oo, natulungan mo ako sa mga kailangan kong gawin. Pero natulungan din naman kita na maging masipag noon. Kaya wala akong ginawang masama sa'yo. Ikaw lang ang nag-isip niyan kasi mali ang pagkakaunawa mo sa kabaitan ko. Tigilan mo na to, Orpesa. Ang tagal na noon. Patahimikin mo na ako. Bumalik ka na kung saan ka man nararapat. Hindi ako papayag na hindi ka mapasa akin. Sobrang tagal na panahon ang hinintay ko para lamang makasama kita ulit. Hindi ko sasayangin ang paghihintay na yon dahil na kay Celeste na matagal naman ang patay. Hindi na lang ito dahil kay Celeste. Iba na ang sitwasyon. Marami akong dahilan para hindi sumama sa'yo. Una, nandyan ang mga anak ko, pamilya ko, mga trabahador ko, mga taong kasama ko sa negosyo at lahat ng taong umaasa sa akin. Kaya ngayon, hindi ko hayaan na magtagumpay ka, Orpesa. Lalabanan kita hanggang sa dulo ng hininga ko. Ayaw kitang saktan kasi mahal na mahal kita. Kaya hanggat maaari, magpakumbaba ka na, Fernando. Sumama ka na sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Tayo lang dalawa sa sarili nating mundo. Manahimik ka! Biglang nagbago ulit ng anyo ang matandang lalaki. Hindi na ito nagdalawang isip na atakihin ang babaeng si Orpesa. Tinamaan ni Don Fernando ang babae sa katawan ng ilang kalmot. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay tila hindi yun tinatablan. Hindi ininda ng babae ang mga ginagawa niya. Tumigil si Don Fernando. Dumistansya naman ang babaeng duguan. Akala nila ay manghihina na yon. Pero sa halip, bigla na lamang itong tumawa ng mahina. Mararamdaman ang pagiging kampante ni Orpesa. Fernando, binibigyan kita ng pagkakataon na magbago ang isip mo. Kung hindi ka sasama sa akin, mapapahamak yung anak mo. Isasama ko na rin yung pangit na yan. Kanina ka pa, pangit ka ng pangit ah. Kala mo naman sobrang ganda mo, siraulo ka. Hindi ako papayag sa gusto mo. Poprotektahan ko sila sa abot ng aking makakaya. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko ah. Mahal kita, Fernando. Pero kailangan mong maturuan ng leksyon. Hindi na nagdalawang isip pa ang aswang na si Orpesa umatake. Uunahin sana nito si Juanito, pero humarang doon si Don Fernando. Sinalag na matandang lalaki ang kanyang katawan kaya ito ang tinamaan ng kalmot. Pero agad din namang nakaganti si Don Fernando. Kinalmot niya naman sa mukha si Orpesa. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Gigil na gigil. Sinira mo magandang mukha ko! Hindi yan ang tunay mo muka. Matagal ka ng kupas kaya yun ang ipakita mo sa amin. Mabilis na lumapit si Orpesa kay Don Fernando. Sa pagkakataong ito ay tila wala nang pakialam ang babaeng aswang kung mahal niya ang matanda. Ang nasa isip na lamang nito ay ang kanyang iniingatang muka.
Kinalmot nito ng kinalmot si Don Fernando hanggang sa unti-unti nang maramdaman nito ang panghihina. Hinihingal na rin ito. Kaya naman hindi na rin nag-atubili pa si Juanito. Kahit alam niyang mahihirapan siyang harapin ng babae, hindi siya nagdalawang isip na humarap. Anak, papapahama ka lang, wag! Hindi pwedeng manunood lang ako. Lalabanan ko siya. Ako rin. Kanina pa ako nababa na sa babaeng yan eh. Puro na lang pangit ang sinasabi sa akin. Manood ka, Fernando. Pagmasdan mo kung paano ko paslangin ang mga taong ito. Gumapang ng mabilis si Orpesa patungo kay Juanito. Pero agad na nakakuha ng malaking bato ang binata at saka binato sa muka si Orpesa. Tinamaan yun sa muka. Hindi nagsayang ng oras si Agapito. Nilapitan niya ang babaeng aswang at saka sinuntok ng ilang beses sa muka. Nang makaramdam na ng pagkahilo si Orpesa, sinundan naman ni Juanito ng flying kick. Tumaob si Orpesa pero muli rin naman itong nakabangon. Mga walang iya kayo! Mabilis na nakalapit sa kanila si Orpesa at sinakal silang dalawa. Iniangat sa ere. Ramdam na magpinsan na tila malapit na silang malagutan ng hininga. Pero nakabangon si Don Fernando. Pinilit nitong makalapit at hinila ang paa ng babae. Nang hindi yun bumibitaw sa dalawang binata, kinagat ni Don Fernando ang binti nito. Umaray ang babaeng aswang na naging dahilan para mailigtas si Juanito at Agapito. Maububo ang dalawa. Si Don Fernando naman ay tila lupaypay na. Pero ang kanilang kalaban, buhay na buhay pa. Ni hindi man lang nakikitaan ng panghihina. Sa mga sandaling ito, doble na ang kabang nararamdaman ni Juanito. Sagad na kasi sa galit si Orpesa, kaya pakiramdam niya, hindi na patatagalin pa ni Orpesa ang kanilang buhay. Mas humaba pa ang kuko nito. Ganon din ang pangil. Nang akmang lalapit na sa kanila yon, biglang may tumamang palaso sa dibdib nito. Napatigil si Orpesa. Kasunod ng palaso ay ang makakasunod na putok ng baril. Tinamaan na yon ng ilang ulit sa katawan. Inubos na ang bala. Pero nanatili pa rin nakatayo si Orpesa. Mang Adong! Kuya! Mabuti na lang dumating kayo! Papa, bumalik na ba alaala mo? Oo, bumalik na ang alaala ko dahil sa palaso na may pampatulog. Fernando, pumilit ka na muna. Juanito, Agapito, at Obeng, tulungan niyo ako rito. Yung una nating napag-usapan ang gagawin natin. Huh? Ano yun? Humanda kayong lahat sa akin! Sa mga sandaling ito ay nagbago pa ng anyo si Orpesa. Ang magandang babae ay bigla na lamang naging matanda. Kumulubot ang muka at pumuti na rin ang mahaba nitong buhok. Naging kuba, pero tila nagkalaman ng husto ang katawan. Halimaw na talaga ang itsura ni Orpesa. Malayong malayo na ito sa dati. Gumapang ng mabilis si Orpesa, pero sinalubong ito na matandang si Adong. Gamit ang itak nitong kinakalawang na, hinataw nito ng malakas si Orpesa. Nagulat ang aswang na iyon nang maramdaman na ang hapdi ng sugat. Bakit? Nagulat ka na ba dahil napagtanto mong hindi mo na mababaliwala ang sugat na nagagawa ko sa'yo? Ibang itak na gamit ko ngayon, kaya magdasal ka na sa demonyong sinasamba mo! Muling lumusob ang babae. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis at mas kalkulado na ang galaw ni Orpesa. Medyo nahirapan si Mang Adong na patamaan ang kalaban niya. Maya-maya pa, naramdaman na lamang ng albularyo na tinatamaan na ito sa braso at likuran. Pero dahil sanay na sanay naman si Mang Adong sa sugat, hindi niya yun ininda. Sa halip, tila mas lalo pa itong ginanahan. Matagal-tagal na rin kasi mula nung huli niya itong makaharap. Mang Adong! Ano bang gagawin natin? Yung nasa bulsa mo, gagamitin natin. Hintayin lang natin ng udyat niya. Kinapaka pa ni Obing ang nasa bulsa niya. Naroon ang maliit na botelya na may laman na itim na likido. Mahal ko si Fernando. Siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Dumadami na ang tama ni Mang Adong ng mga sandaling yon. Pero wala itong problema doon. Ang mahalaga sa kanya ay hinahayaan niya lamang na maging kampante si Orpesa. Kailangan niyang mapaniwala ang babae na dihado siya sa laban. Bakit hindi ka na lumalaban?
Hindi mo na ba kaya? Ibigay niyo na lang sa akin si Fernando para matapos na ito. Hindi siya mapupunta sa iyo kahit na kailan. Mahal niya ang kanyang dalawang anak. Ganon din ang mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya, maliligas ka na lang at hindi mo pa rin makukuha ang gusto mo. Hindi totoo yan! Muling lumusob si Orpesa. Pabara-bara na ang atake nito dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Para kay Mang Adong, yun na ang pinakamagandang pagkakataon. Nang makakuha na siya ng tamang pagkakataon ay inilagan niya ang ginagawa ni Orpesa sabay sigaw. Ay iyo, ngayon na! Kanya-kanyang bukas ng botelya ang tatlong binata. Sabay-sabay nilang sinaboy yon kay Orpesa. Nang matamaan ng babae, nalapnos ang balat nito. Nangingisay-nisay yun hanggang sa mawala na ng balanse. Sigaw ng sigaw dahil sa hapdi ng pagkatunaw ng balat. Dugo ng kabayo at dugo ng binasbasan ng pinakamalakas na albularyo ng Mindanao. Yan lang ang tatalo sa'yo. Hindi maaari. Fernando, tulungan mo ako, mahal ko. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Magpahinga ka na, Orpesa. Kailangan mo lang tanggapin na kahit kailan ay hindi tayo pwede sa isa't isa. Ipahinga mo na ang nakaraan natin. Matawad kung hindi ko nasuklian ang pagmamahal mo. Hindi mapuputol ang tadhana natin. Lalaban ako. Ilalaban ko ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi na naituloy pa ni Orpesa ang sinasabi nito. Pagtayo kasi nito ay saka itinarak ni Mang Adong ang hawak-hawak nitong itak. Wala ka nang magagambalang buhay! Paghugot ni Mang Adong ng itak ay saka sunod-sunod na sumuka ng dugo si Orpesa. Ilang segundo lang ay nalagutan na rin ito ng hininga. Agad na sinunog na matandang albularyo ang katawan nito. Nakahinga naman sila ng maluwag pagkatapos noon. Maraming salamat sa inyo at hindi nyo ako sinukuan. Pero paano kayo pa? Paano kayo makakabalik sa normal? Kailangan kong mailuwa ang itim na bato sa katawan ko. Pero hindi ko naman alam kung paano. Tito, paano kung mapahama ka na naman kapag inalis mo sa katawan mo yan? Huwag kayo mag-alala. Kaya kong alisin ang itim na bato sa katawan ni Don Fernando. Pero kailangan nating sumugal. Peligroso ang gagawin natin. Ang itim na bato ay maaaring nakadikit na sa anumang organ ng isang tao. Pero pwede yung matanggal sa ipapainom kong likido. Ang likido na yon ay tumutunaw sa itim na bato. Kapag lumit na yon, may tsansa ng matanggal yon. Pero matapang ang likido na sinasabi ko. Kapag hindi kinaya na katawan ni Don Fernando, pwede siyang mamatay. Ngayon, tatanungin kita, Don Fernando, handa ka bang sumugal? Ayaw ko mabuhay ng ganito. Gusto ko maging normal dahil gusto kong maramdaman ng mga anak ko na ako mismo ang ama nila. Kaya Mang Adong, gawin mo ang lahat para maalis ang itim na bato sa katawan ko. Itataya ko ang buhay ko para lang makasama ng normal ang mga anak ko. Tumango na lamang si Mang Adong. Agad na rin silang umalis sa lugar na yon. Umaga na nang makarating na sila sa bahay ng albularyo. Inilatag na agad na matandang lalaki ang mga gagamitin. Lalong-lalo na ang kulay berdeng likido na ipapainom kay Don Fernando. Sa labas lamang naghihintay ang tatlo habang sinasagawa na ng matanda ang pag-aalis sa itim na bato. Sana makayanan ni Tio Fernando. Para naman magsama-sama na kayo ulit, no? Kilala ko si Papa. Matapang siyang tao. Lahat ay gagawin niya para sa pamilya. Balik pa lang talaga to ni Papa. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Magpapakabait na ako. Hindi na ako sasagot-sagot sa kanya. Halos buong maghapon silang naghintay. Hindi lumalabas si Mang Adong. Hindi nga rin yung sumisilip man lang sa binata. Kinakabahan na sila. Habang tumatagal ang oras, pakiramdam nila ay nagiging mahirap para kay Don Fernando ang ginagawa nila. Mga ilang sandali lang, biglang nagbukas ang pinto. Lumabas doon si Don Fernando at Mang Adong. Putlang-putla ang Don. Nangihina at napaupo na lamang sa gilid ng pinto. Ayos na. Nailuwanan niya ang itim na bato. Kailangan na lamang niya magpahinga ng ilang araw para bumalik ang lakas niya.
Mabuti naman at nakaligtas ka, Papa. Akala namin makakatabi mo na si Mama sa sementeryo eh. Sinasabi ko na nga ba kakayanin mo yun, Tiyo Pinakita pa ni Mang Adong ang itim na bato na parang kasing laki lang ng buto ng sampalok. Napayakap na lamang ang magkapatid sa kanilang ama. Sobrang saya nila dahil sa wakas mabubuo na ulit ang kanilang pamilya. Lumipas ang ilang araw, bumalik na rin sa normal ang kanilang buhay. Balik negosyo na ulit si Don Fernando. Balik bukid na rin si Juanito at Agapito. Si Obeng naman ay kasundo na rin ng Don sa pagpapatakbo ng lahat ng kanilang negosyo. Habang si Mang Adong pinatira ito sa bansyon bilang opisyal na albularyo ng pamilya. Sa dami na nangyari, hindi inakala ni Juanito na darating ang umaga na kakayanin nila ulit ngumiti ng walang pangamba. Magkakasama na sila ulit. At sa pangalawang pagkakataon ng kanilang buhay, pinangako nila na kahit na anong mangyari, mananatili silang matatag at buo. Sa ngayon, masaya na silang namumuhay. Wala ng aswang. Wala ng kahit na anong nilalang ang gumugulo sa kanila. Laking pasalamat na lamang ni Juanito sa Panginoon dahil kahit na naging komplikado ang lahat, nakabalik pa rin sila sa liwanag. Wakas, hindi gaya ng ibang bata